Inilulugar dapat ang kayabangan upang hindi magdulot ng kapahamakan. Pinagpalang araw po sa lahat ng kayanggaw at kabangers. Ibabahagi ko ang kwentong alam kong medyo kaiinisan ninyo. Pero bago nyo ako husgahan, sana'y subaybayan nyo ito hanggang dulo. Isang pagsubok sa buhay namin ang dumagok na talagang nagturo sa amin na maging matino. Dahil sa ugali namin ay natuklasan namin ang isang lihim na dapat ay hindi na namin nalaman. Ang karanasan na ito ang siyang tumuklas din ng panibago naming personalidad. Ngunit hindi ko rin may kakaila na dahil din dito ay muntikan na kaming mawala sa mundo. Kilalanin niyo na lang ako bilang Kevin. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Diyos ko, kahit na kailan, wala talagang pakisama sa lugar ang magtsuhin na ito. Parang makikipwesto lang saglit eh. Pero bakit pinapatanggal nyo kagad? Hoy Abeng, ilang araw ka nang nakaharang dyan sa harapan namin eh. Kaya ano yung sinasabi mong saglit lang? Ang baho-baho ng tinitinda mo, hindi ka pa marunong maglinis. Kung makapagsalita ka sa akin eh, akala mo naman kung sino kang mayaman? Hindi nga ako mayaman. Ang mahalaga, mas mahirap ka pa sa akin. Kaya pwede ba, tumigil ka na nga sa kakatinda mo ng tahong sa harapan namin? Itatawag ko na yung mga balde-balde mo dyan eh. Bakit kasi hindi ka na lang doon sa harapan nyo magtinda? May bahay din naman kayo ah. Patawa-tawa ka pa. Ang yabang mo rin eh. Porque medyo nakakaluwag kayo sa buhay, ganyan na kayo sa mga taong lumalaban ng patas. Aling Abeng, may karapatan kaming palayasin ka sa harapan namin kasi harap namin yan eh. Ang mabuti pa, dalhin nyo na yung tinitinda ninyo. Kasi medyo nangangamoy ni. Pati ho kayo. Grabe ka naman. Huwag kang ganyan sa matatanda, Kevin. Matuto kang gumalang. Ay sige po, igagalang ko na po ang mabahong tindera ng tahong. Sige lang, tumawa-tawa lang kayo sa kayabangan nyo. Kakarmahin din kayo pagdating ng araw. Kailan darating ang araw? Bukas ng umaga, magsikat ng araw? Oh tiyo, piloso po ka naman eh. Gumalang ka rin sa kasing edad mo. Ay, uso pala yon. Oo naman. Bago umalis si Aling Abing ay tiningnan niya muna kami ng masama. Isang tingin na kung nakakamatay lamang yon ay baka paglalamayan na kami. Natatawa na lang kami ng tiyuhin ko. Gustong-gusto talaga namin na pinagtitripa ng matandang babae na yon. Ganun kasama ang ugali namin noong mga sandaling yon, Kabanong. Pero wala naman kaming pakialam. Ang mahalaga naman sa amin noon ay nakakapamuhay kami ng maayos. Iyayabang ko na rin lang, medyo may kaya kami sa buhay. Nakikitira ako noon sa tiyo ko na medyo maraming pera. May pautang siya at meron ding pwesto sa palengke. Nagbebenta ng isda at karne. Kilala rin si tiyo sa barangay namin dahil isa siya sa mga galanting tao. Pero isa rin siya sa pinakamayabang at kasama na ako ron. Busy talaga matandang lalaki yun ah. Pinabalik-balik tayo eh, hindi naman makapagbayad. Ganun talaga kapag mga hampas lupa. Ang lalakas ng loob magsiutang pero wala namang ibabayad. Kung hindi lang ako nawa sa mukhang unggoy na matanda na yon, baka hindi ko na pinahiram ng pera yun eh. Sino namang susunod natin na sisingilin? Si Benjamin. Benjamin? Yan ba yung nanghiram ng pera sa iyo para ipadala sa kapatid niyang nasa Maynila? Yung hindi pa rin nakakabayad kahit 5 duling hanggang ngayon? Oo, siya nga. Walang yan din yung isang yun eh. Tamo, kapag wala pa siyang maibigay ngayon, mababangasan ko na ang mukha nun eh. Ako nang bahalang umisa doon. Matagal-tagal na rin walang nasusuntok tong kamao ko eh. Basta, hindi pwedeng hindi siya magbabayad ngayon. Kasi kapag nagkataon baka magdilim na paningin ko.
O kalma lang Tiyo. Hindi ka dapat masyadong ma-stress sa mabababang uri ng nilalang. Binilisan namin lalo ni Tiyo ang paglalakad namin hanggang sa makapasok na rin kami sa isang barangay. Nagtitinginan pa ang mga tao roon. Parang alam na kagad nila kung sino ang pakay namin. Ilang beses na rin kasi kami bumabalik doon para maningil. Pero palagi kaming walang napapala. Lumabas ka dyan, Benjamin! Kung hindi, wawasakin namin tong pinto! Pare, huwag mo na kaming pagtaguan. Maniningil lang naman kami. Halos 5 minuto rin kaming nakikiusap na pagbuksan. Maya-maya lang ay bumungad na rin sa amin ng isang lalaki na may kapayatan. Nanlulubog na rin ang mga mata. Pangiti-ngiti pa siya pero dahil napipikon na si Tiyo, hinablot niya ang kwelyo nito palabas ng bahay. Tarantado ka, ah. Ngayon parang magtatago ka na. Hindi naman ako nagtatago. Kakagising ko lang kasi. Huwag niyo naman akong saktan. Hindi ka naman namin sasaktan kung makakapagbayad ka ngayon eh. Ano, saan nabayad mo? Tungkol sa utang ko sa inyo, wala pa rin akong pera ngayon eh. Yung kinita ko sa paglalako ng gulay kahapon at nung nakaraan, pinambayad ko lang din dito sa bahay. Kaya wala na rin talaga akong pera. Pasensya na talaga ha. Pasensya? Tingin mo madadala pa ako sa mga pasensya mo eh. Ilang beses ko nang narinig yan. Wala ka talagang kwentang tao eh. Ilang beses na akong naninigal sa'yo. Sana iprioridad mo naman ang utang mo sa akin kaysa sa iba mong utang. Hindayo pa ka talaga. Ha? Enrico! Ano? Masakit ba? Eh kung yan na lang kaya ang ibayad mo sa akin, gagawin kitang punching bag para quits na tayong dalawa. Yan, kasi ayaw kasi magbayad ng utang eh. Ano? Ang sakit no? Hindi naman dapat kayo nananakit eh. Ang pera kikitain, pero ang buhay ng ibang tao, hindi na mapapalitan. Paano kung may mangyaring masama sa ulo ko sa suntok mo, ha, Manggardo? Eh di mas maganda nga yun eh. Para mabawasan na rin ang mga kagaya mong walang silbi. Para kang insekto eh. Nakikisip-sip ka sa dugo ng iba pero hindi mo naman kayang palitan. Ano? Kailan ka magbabayad? Bigyan niyo pa sana ako ng 1 buwan. Magbabayad ako pag nabuo. 1 buwan? Nagpapatawa ka bang siraulo ka? Higit 1 buwan na ang binigay ko sa'yo, pero wala pa rin ako nakukuha sa'yo. Alam mo pre, abuso ka na eh. Kapag ikaw nasuntok ulit, kasalanan mo na yun ha. 1 linggo, Benjamin. 1 linggo. Kapag wala ka pa rin naibayad sa akin, ihanda mo na sarili mo. Hindi ko pa kaya ng 1 linggo, Manggardo. Alam niyo naman pong nagtitinda lang ako ng gulay eh. Malit lang po ang kitaan. Malit lang ang kitaan pero nagawa mong bayaran yung upa sa bahay na yan. Sinong niloloko mo, ha? Totoo naman po kasing. Kulit mo talaga pre. Huwag ka nang umangal. Maswerte ka na nga kasi yung iba pinabubugbog na lang ni Tiyo eh. Pero ikaw, may 1 linggo ka pa. Biglang hinawakan ulit ni Tiyo Gardo ang kwelyo ni Benjamin at malakas na sinandal sa dingding. Wala na kaming pakialam noon kung may iba pang nakakakita sa nangyayari. 1 linggo lang, Benjamin, ha? Kapag wala ka pang naibayad, baka makita na kayo ni San Pedro. Malakas na itinulak ni Tiyo si Benjamin at bumalandra pa ito sa harapan. Nakayuko lang siya at hindi makatingin na maayos. Tinawanan ko pa siya bago pa namin tuluyang lisanin ang bahay niya. Habang naglalakad kami, ay mura ng mura si Tiyo. Sa araw kasi na yon ay wala kaming nasingil. Sa kakamadali namin ang paglalakad, hindi inaasahan na makakabangga namin ng isang lalaki na maraming tato. Matangkad at medyo may kalakihan ng katawan. Tingin pa lang niya sa amin ay alam ko nang papalag siya. Di ba kayo tumitingin sa dinaraanan nyo? Kaya di nyo ako nakita? Kung tumitingin ka lang din naman hindi ka rin naman namin mababangga. Ba't sinasabi mong kasalanan ko? Ikaw ang nagsabi niyan. Teka, hindi kayo taga rito, no? Ano naman? Nabili mo ba ang barangay na ito? Malamang, hindi nyo ako kilala. Artista ka ba para kilalanin namin? Sayang lang ang oras eh. Mukhang papalag kayo no? Bakit? Tingin mo natatakot kami sa tattoo mo? Baka hindi mo na itatanong. Meron akong binaldado dati at pinagbububura ko yung tattoo niya gamit ang suntok ko. Talaga ba? Kailan yan?
Yung hindi ka ba matanda? Abat, tarantado to ah. Oo, bikon si tanda oh. Munang patulan yan, Tiyo. Mukha naman patapon na ang buhay ng isang yan eh. Itatapon nyo rin ang buhay nyo sa susunod na magkakasalubong tayo at ganito ang ugali nyo. Kaya kung ako sa inyo, magpakatino na kayo sakaling magkita tayo ulit. Kasi kung hindi, baka sa hukay ang bagsak ninyo. Nakakatawa ka namang magbanta. Para kang bata na sabik bumawi kasi nasuntok sa mukha eh. O siya, aalis na kami. Ayokong sayangin ang oras ko sa isang taong mukhang walang magandang plano sa buhay. At parang wala namang mararating kundi kabulukan. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Nakatingin lang siya sa amin ng seryoso habang papalayo na kami. Tinawanan ko lang din siya bago kami tuluyang makalabas ng barangay. Pag-uwi namin, hindi masyadong kumikibo si Tiyo. Kapag masama ang araw niya, hinahayaan ko lang din siya talaga na manahimik. Kaya naman, lumabas na muna ako ng bahay namin para makapagpalamig. Habang naglalakad nakita ko si Mina sa bakuran nila. Ang babaeng kababata ko at bukod tanging kinakausap ko sa mga babae sa barangay namin. Siya lang naman kasi ang maganda. Hindi kasi ako nakikipag-usap sa mga pangit. Mina! Oh, napadaan ka? Naglalakad-lakad lang talaga ako. Buti nakita kita. Bakit? Miss mo na kagad ako? Mismisin mo mukha mo. Sus, kunwari ka pa. Alam ko naman na gwapong-gwapo ka sa akin. Alam mo, kahit na kailan ang yabang-yabang mo. Kaya ang daming naiinis sa'yo Pati sa tiyuhin mo. Ha? Ang daming naiinis? Bakit naman? Kasalanan ko ba na gwapo ako at mapera? Sana man lang kasi matuto kang maging mapagkumbaba. Nakakainis kaya yung mayabang ka? Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan, Mina. Teka, maiba tayo. Pwede ka ba sa linggo? Hindi. Marami akong gagawin. Ano ba yan? Palagi ka namang hindi pwede. Marami nga akong gagawin Hindi naman ako kagaya mo na laging maraming oras. Hindi ka man lang ba magtatanong kung bakit ko gustong hingin ang linggo mo? Hindi. Hindi naman ako interesado Bakit ka ba ganyan sa akin? Mabait naman ako sa iyo Mabait? Ang yabang-yabang mo nga Hindi na ikaw yung dating Kevin na nakilala ko. Akala mo ba hindi ko nalaman yung ginawa nyo kay Aling Abing? Nakita ko si Aling Abing kanina sa kanto. Umiiyak dahil sa ginawa ninyo. Ikaw, wala ka bang nanay? Di ba may nanay ka pa na nasa ibang bansa? Isipin mo nga na yung ginawa ninyo kay Aling Abing kapag ginawa sa nanay mo, ayos lang ba yun sa'yo? Wala ka na rin galang Nahawa ka na sa kasamaan ng ugali ng tiyo mo. Mina, ganito kasi yun. Si Aling Abing, ilang beses na siyang sinabihan na huwag tumambay sa harapan namin kasi bumabaho. Pero anong ginagawa niya? Wala. Ayaw niya kaming pakinggan. Hindi naman niya nililinisan kapag umaalis siya. Kahit pa, hindi dapat ganun ang trato niyo sa kanya. Kausapin niyo siya na maayos. Hindi naman basura si Aling Abing Tao siya na marunong makaramdam. Oo na. Sige na, mali na ako. Ano, okay na ba? Kahit naman kailan hindi ka naman tumatanggap ng pagkakamali Kaya baliwala rin yung sinasabi mo. Umalis ka na nga. Ang dami ko pang gagawin Oh, gabi na. May ginagawa ka pa rin? Katulong ka ba sa inyo? Bakit parang ikaw na lang lagi ang gumagawa ng mga... Kasi, hindi naman ako kagaya mo na maraming pera kaya iniuutos na lang sa iba ang mga gawain. O sige na, alis na. Nakakaabala ka sa akin Wala na akong nagawa nun, Kabanong, kundi ang lumabas na lang ng bakuran nila. Kakamot-kamot na lang ako sa ulo. Hindi ko kasi nakala na gaganunin niya ako. Nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. At noong mga sandaling yon, hindi ko pa rin alam kung bakit. Para kasi sa akin, walang mali sa ginagawa namin ni Tiyo. Para sa amin, tama lang na pinaalis namin sa harapan si Aling Abing. Makalipas ang ilang araw, hindi na rin ako pinapansin ni Mina. Kahit na anong gawin ko, para na lang akong hangin sa kanya.
Medyo nababanas na ako noon kaya hinayaan ko na lang din siya sa buhay niya. Hindi ko na lang din siya kinausap at hindi ko tinanggap ang mga sinasabi niya. Nandito na naman tayo. Mukhang may stress ka na naman yan, Tiyo. Subukan niya lang na hindi magbayad ngayong gabi. Malilinti ka na talaga siya sa akin. Oo, kalma lang, Tiyo. Baka mamaya mapatay mo pa yung lokong yun. Mas maganda nga yun para mabawasan ang mga salot. Ilang minutong lakad lang, nakarating na rin kami sa bahay ni Benjamin. Saktong naabutan namin siya na abala sa paglalaba. Hindi na kami nagpaalam. Pumasok agad kami sa loob ng bakuran. Agad din naman siyang napatayo at sandaling tinigil ang ginagawa niya. Nakalipas na ang 1 linggo. Nasaan ang bayad mo? Sandali lang po. Ano sandali? Paghihintayin mo na naman ako? May siraulo ko ba talaga? Kukunin ko lang po. Magbabayad po ako. Siguraduhin mo lang na kukunin mo Kapag tumakas ka, nako, babay ka na talaga sa mundo. Sandaling pumasok sa loob ng bahay si Benjamin. Ilang minuto lang ay lumabas din naman siya kaagad. Binigay niya ang pera kay Tiyo. Pero sumalubong agad ang kilay ng tiyuhin ko. Ano to? Ayan na po lahat ng kinita ko. Yan lang po talaga ang kinaya Wala na po akong pera. Yung kulang po, ihahabol ko na lang sa inyo. Wala pa ito sa kalahati ng utang mo Nagpapatawa ka ba? Nako, problema yan, pre. Sinasabi ko na sa iyo Hindi ko ito matatanggap. Ang usapan natin nung nakaraan babayaran mo na ako ng buo Yan nga lang po talaga ang kinita ko. Ano pong magagawa ko? Ba't sumasagot ka na ngayon Yeah! Agad na sinampal ni Tiyo si Benjamin sa muka. Sa lakas ng sampal ay napakapit pa siya sa haligi ng bahay nila. Hindi pa nakontento ang tiyuhin ko. Sinuntok niya pa si Benjamin ng ilang ulit. Inawat ko na lang si Tiyo nang makita kong parang nahihilo na si Benjamin. Ikaw naman kasi Benjamin Hindi ka kasi makaintindi. Sabi nang magbayad ka ng buo Kayo ang hindi makaintindi. Ano bang mahirap intindihin? Hindi ko kaya makapagbayad ng buo ngayon dahil yan nga lang ang kinita ko. Bakit sumasagot-sagot ka na May pinagyayabang ka na ba ngayon? Wala akong pinagyayabang. Kung meron ng mayabang dito, hindi ako yun. Kayo. Ba't pambihira ka naman? Naghahanap ka na talaga ng sakit ng katawan no? Lalapitan na sana ni Tiyo si Benjamin nang biglang may narinig kaming boses sa labas. Parang pamilyar yun sa amin kaya agad kaming napalingon. Nakita namin ang lalaking maraming tato. May mga kasama siyang kagaya niya. At base sa tingin nila sa amin ay parang handa na silang makipagbasag ulo. Lubayan niyo ang bagong miyembro namin. Ikaw? Makikialam ka? Wow! Kaya pala umaangas si Benjamin kasi sumali yata sa mga mokong na ito Natong, ayan sila. Yung lagi nagmamaltrato sa akin tuwing maniningil. Tumigil ka nga. Hindi ka kasi lumalaban kaya ka ginaganyan ng mga siraulong yan ikaw, baka burahin ko yung tattoo mo. Huwag kang makisali rito. Unang-una sa patakaran, ang problema ng isa ay problema ng lahat. Kaya hindi namin hahayaan na ginaganyan niyo ang miyembro namin. Nakita na lang namin na naglabas na ng mga 2x2 at tubo ang mga kalalakihan. Nang iinsulto ang kanilang mga tingin. At sa mga sandaling yun, parang unang beses kong nakaramdam ng kaba. Nawala ang angas namin ni Tiyo. Alam namin na wala kaming binatbat sa mga hawak nila. Kaya naman, bago pa man mangyari ang masama sa amin, nakaisip na ako ng paraan. Sino yung nasa likod nyo? Sino? Nang tumingin sila sa likuran, ay sinamantala na rin namin ni Tiyo ang pagkakataon. Tumakbo kami paalis. Nakalayo na kami nang malaman nilang niloko lang namin sila. Pero hinabol pa rin nila kami. Sigaw sila ng sigaw na papatayin nila kami. Ang tanging nagagawa namin noon ay kumaripas ng takbo. Hindi kami sasantuhin ng mga basag ulo na yon. Nang makalayo na kami, ay nawala na rin sila sa likuran namin. Ang problema nga lang, hindi na namin alam kung nasaan na kami.
Naligaw na kami sa kagubatan. Nasa liblib na parte na rin kami. At kahit sumigaw kami ng saklolo doon, parang walang makakarinig sa amin. Napapakamot na lamang kaming dalawa ni Tiyo sa ulo. Tiyo, mukhang sobrang layo na nito sa pinanggalingan natin ah. Paano tayo nito makakauwi? Naliligaw na yata tayo. Mas pipiliin ko ng maligaw kaysa mabugbog ng mga siraulong yon. Matatapang lang naman kasi dahil may hawak-hawak silang pamalo eh. Tiyo, kahit wala silang hawak, hindi pa rin tayo uubra dun sa mga yon. Ako lang makakapalag sa kanila eh. Aba, isa ka rin palang siraulo eh no. Ano tingin mo sa akin eh, hindi sila kayang labanan? Ang sinasabi ko lang naman, dihado tayo sa bilang. Hindi naman tayo si FPJ para kayanin sila lahat kahit dalawa lang tayo. Yung Benjamin na yon, may araw din sa akin ang mokong na yun eh. Kapag nakita ko siya sa bayan eh, ipapabugbog ko siyang animal siya. Isa ka na natin isipin yan, Tiyo. Ang isipin natin ngayon, paano tayo makakalis sa gubat na to? Kanina pa tayo naglalakad dito pero parang pabalik-balik lang tayo rito kanina eh. Iniingkanto kaya tayo? Baliktarin mo na lang yung suot mo. Ha? Totoo ba yun? Sundin mo na lang. Tatanong-tanong ka pa eh. Binaliktad ko ang suot kong damit. Sinama ko na rin pati short. Nang ituloy namin ang paglalakad, nakalagpas na rin kami sa malaking puno na kanina pa namin nakikita. Lakad lang kami ng lakad, Kabanong. Hindi na namin namalayan na nakapasok na pala kami sa malaking bakuran. Sa hindi kalayuan, meron kaming natanaw na bahay. Madilim ang bahay na yon. Kung hindi lang dahil sa liwanag ng buwan, ay hindi namin agad yon mapapansin. Lalapit na sana kami sa bahay nang meron kaming mapansin sa kanang banda ng bakuran. May mga karne na parang naiwanan ng kung sinong nagcha-chop-chop doon. Akala namin nung una, pangkaraniwang karne lang yun ng baka o baboy. Pero nang lapitan namin, dito na namin nalaman kung ano yon. Natukoy namin na karne yun ng tao. Nang makita namin ang hita at mga braso na naroon. Pusang galatiyo! Ano to? Tao to ah! Kabalas-malasan pa yata ah. Mukhang serial killer tong napuntahan natin. Umalis na tayo dito baka mamaya tayo pa gawing baboy nito. Kadiri! Aalis na sana kami sa bakuran na yon, pero bigla na lang may mga dumating. Hinila ko si Tiyo papunta sa gilid at nagtago kami. 7 tao ang dumating, kabilang na ang isang batang lalaki. Sa tono ng kanilang pananalita, para silang nanghihinayang. Tinuruan na kita kung paano humuli, hindi ba? Bakit nakatakas pa rin yung isang yon? Bakit? Hindi ka ba natututo sa mga tinuturo ko sa'yo ha, Edong? Ginawa ko naman po ang lahat, Lolo eh. Pero sadyang marunong po talaga siyang lumaban. Kamutikan niya pa nga akong mapatay. Pero buti na lang nakagawa po ko ng paraan para hindi mangyari yun. Maniwala po kayo sa akin, Lolo. Ginawa ko po makakaya ko pero hindi pa po sapat ang kaalaman ko eh. Hindi ko tatanggapin ang dahilan mo, Edong. Saan ka natin? Walang mahina. Hindi ako papayag na ganyan ka. Eto tandaan mo, Edong ha. Hindi ka pwedeng maging ganap na aswang kung ikaw ay isang lalampa-lampa. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po, Lolo. Ituloy nyo na yung pagtatad ng karne. At mamaya darating ang mga bisita ko. Kung sana nakuha mo yung lalaki kanina, di sana mas marami sanang ihahanda mamayang madaling araw. Buisit ka talaga oh. Pasensya na po talaga. Ayoko nang marinig ang pasensya mo na yan. Gusto kong bumawi ka sa susunod. Pumasok na lang sa loob ng bahay ang matandang lalaki, Kabanong. Habang kami naman ni Tiyo, nagtitindigan ng mga balihibo namin ng mga sandaling yon. Hindi kami makagalaw nung una. Mga 1 minuto kaming napako sa kinatatayuan namin dahil sa natuklasan namin. Tiyo, narinig mo ba yung sinabi ng matandang lalaki? Aswang daw. Aswang daw sila. Oo, hindi naman ako bingi. Totoo pala talaga ang mga aswang, Tiyo. Diyos ko, kailangan na natin makalis dito. Totoo talaga mga yan. Kahit saan, kahit kaila. Kahit naman kailan hindi naman sila nawala. Naniniwala ka pala talaga sa kanila. Kasasabi ko lang na totoo nagtatanong ka pa. Umalis na lang tayo rito at baka tayo pa yung gawin nilang bopis dito.
Paalis na sana kami, Kabanong, pero meron kaming nakitang pusang itim sa daraanan namin. Nakatingin lang siya sa amin na parabang alam niyang hindi kami taga roon. Ngumiyaw siya ng umiyaw hanggang sa mapukaw na niya ang atensyon ng mga nasa bakuran. Nakita naming papalapit na ang batang lalaki sa amin. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Nilagpasan na namin ang pusa. Ang kaso nga lang, nakita na kami ng batang lalaki. Kumaripas na kami ng takbo, pero sa pagkakataong yon, hindi na mga basag ulo ang humahabol sa amin kundi mga aswang. Nararamdaman ko ang mabibilis nilang takbo, na parabang mga unggoy na lumalambitin sa mga puno. Tiyo, bilisan mo naman! Ang yabang mo porque mahaba yung hita mo. Matanda ka na kasi. Sira ulo! Sa sobrang taranta at takot namin, hindi na namin namalaya na nakalabas na pala kami ng kagubatan. Hindi na rin kami hinahabol ng mga aswang nang makita nilang nasa highway na kami. Meron na rin kasing mga dumaraan na sasakyan ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at nakasakay na rin kami sa pinara naming jeep. Hingal na hingal kami ng tiyuhin ko, Kabanong, sa loob ng 1 oras. Ang daming nangyari sa amin. Parang nawala ang angas at yabang namin dahil doon. Habang nasa biyahe kami, natulala na lang ako sa labas. Hindi ko lubos maisip na ang mga nilalang na gaya ng aswang ay nabubuhay pa rin pala talaga sa panahong yon. Ang bihirang buhay to. Akalain mo yun? Maniningil lang naman tayo pero ang daming nangyari. Ano palang gagawin natin ngayon, Tiyo? May dapat ba tayong gawin? Di wala. Ang ibig kong sabihin, namukhaan na tayo ng mga aswang. Kitang-kita nila yung mukha natin eh. Paano kung sa paniningil natin bigla natin silang makasalubong? Papatay nila tayo ngayong may alam na tayo sa kanila. Huwag kang gawag. Ang mga aswang na yan, takot yan sa maraming tao. Tingnan mo nga kanina, hindi naman nila tayo inabol ng nasa kalsada na tayo. Kaya umayos ka ha, naduduwag ka eh. Hindi ganyan ang itinuro ko sa iyo. Kahit na anong mangyari, dapat na meron ka pa rin yabang sa katawan. Kapag meron kang yabang, walang magtatangkang malakit sa iyo. Hindi naman ako naduduwag, Tiyo. Iniisip ko lang yung kapakanan natin. Nakita mo naman, di ba? Kumakain sila ng karne ng tao. Tiyo, ano kaya kung isumbong natin sila sa mga pulis? Nabubuang ka na ba? Gusto mong mapagtawanan? Hindi maniniwala ang mga yun sa mga aswang. At saka, masisira ang pangalan ko kapag ginawa natin yan. Iisipin pa ng mga kakilala kong pulis nasisiraan na ako ng ulo. Sa barangay kaya? Mas lalo naman ang barangay natin, Diyos ko ka. Wala silang pakialam doon kasi hindi naman yun dito. Huwag ka na nga mabahala. Malayo naman yun dito kaya hindi nila tayo matutunton. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong, at sumandal sa dingding. Kahit na alam ko namang malayo sa amin ang kinaroroonan ng mga aswang, hindi ko pa rin talaga makuhang maging kampante. Pakiramdam ko, anumang oras ay pwede na kaming kunin o atakihin ng mga aswang. Kinabukasan ng umaga, umalis si Tiyo para kausapin ang isa sa mga kumpare niya. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Pagsilip ko sa labas, nakatambay na naman si Aling Abeng sa harapan ng bakuran namin. Nakalatag na naman ang maliit niyang lamesa na merong tahong sa ibabaw. Ang unang pumasok sa isipan ko ay ang mga sinabi sa akin ni Mina. Kaya nung umagang yon ay parang nag-iba ang ihip ng hangin. Wala akong balak na paalisin siya. Oo na, aalis na ako. Hindi mo na ako kailangang ipahiya sa mga dumaraan. Hindi ho. Hindi naman kita pinapaalis eh. Sus! Kunwari ka pa. Aalis na ako. Gusto ko lang pong malaman bakit gustong-gusto nyo rito sa harapan namin. Nasa bungad kasi ito. Mas maraming taong dumaraan kaysa dun sa lugar ko. Kung nababahuan na kayo sa lansa aalis na ako. At lilinisin ko na lang ang mga patak. Hindi nga kita pinapaalis. Sige lang, magtinda ka dyan kung gusto mo. Basta lilinisin nyo lang yan pagkatapos ha. Haba! Nilalagnat ka ba? Sinong anghel ang nakasapi sa iyo ngayon at bakit parang wala akong nararamdaman na kasamaan sa katauhan mo ngayon? Grabe naman to. Sabihin na lang natin na may nakapagsabi sa akin na hindi naman masama minsan na hayaan ng ibang tao na lumaban ng patas. Kinakabahan ako sa pagiging mabait mo
pakiramdam ko sa susunod na araw may gagawin kang hindi maganda. Wala. Hindi naman ako masamang tao eh. Mayabang lang ako. Pero kahit kailan, hindi naman ako nanakit. Meron lang akong gustong itanong sa inyo, Aling Bebang. Sana sagutin mo ng matino. Dahil mabait ka sa akin ngayon, sige, ano bang itatanong mo sa akin? Naniniwala ba kayong may mga aswang dito sa probinsya natin? Nakita ko ang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Aling Abing Kabanong nang marinig niya ang sinabi ko. Tumingin-tingin siya sa paligid. Parang sinisiguro niyang walang makakarinig sa pinag-uusapan namin. Dahil sa ikinilos niya, ay nakaramdam ako ng kaba. Namawis bigla ang palad ko. Bakit to, Aling Abing? Hindi mo dapat binabanggit ang aswang ng basta-basta. Mapapahamak ka. Ibig sabihin, Oo, naniniwala ako. Hindi lang basta naniniwala. Meron din akong nalalaman. meron ka ring nalalaman? Ano ho yun? Sandali. Bakit pa bigla ka na lang nagtanong sa akin ng tungkol sa aswang? Huwag mong sabihing nakita mo rin sila. Huwag na lang ho kayo maingay. Pero oo, nakita ko sila. Kaming dalawa ni Tiyo. Nakita namin sila sa gubat. May kinakarni nga silang tao eh. Hinabol nila kami pero buti na lang at meron kaming lakas ng loob para tumakbo. Nakita ba nila ang mga mukha ninyo? Oo nakita nila. Nako, magtago na kayo. Hindi naligtas ang buhay ninyo. Hindi na kami ligtas? Bakit? Lahat ng taong nakakakita sa kanila ay dinudukot nila. Hindi nila gustong alam ng mga tao na totoong nabubuhay pa sila. Malakas ang kutob ko na nagtatago sila dahil meron silang binabalak na kasamaan. Mukhang ang dami niyong alam Pwede bang sabihin ninyo? Hindi na tamang pinag-uusapan natin ito sa labas. O sige na, aalis na ako. Mamaya lilinisin ko na lang ang mga tulo ng tubig dito sa harapan ninyo. Sige na. Teka lang, sandali. Hindi na ako nilingon ni Aling Abing. Diretso lang siya sa paglalakad. Sinubukan ko siyang habulin, pero mabilis siyang naglakad kaya hinayaan ko na lang. Bakit kaya takot na takot yun? Hoy, ano na naman ginawa mo kay Aling Abing? Pinalayas mo na naman ba siya sa pwesto niya? Ilang araw mo akong hindi pinansin tapos pagbibintangan mo lang ako. Malamang gawain mo yun Wala akong sinabing masama sa kanya. Siya ang kusang umalis. Meron lang kaming pinag-usapan. Sus, dahilan. Kulit mo. Wala nga akong sinabing masama sa kanya. Nag-usap lang naman kami tungkol sa aswang Tungkol sa ano? Wala. Sabi ko, maganda ka, bingi ka nga lang. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita siya. Inalisan ko na kaagad siya at bumalik na lang ako sa bahay. Buong maghapon na naglaro sa isipan ko ang mga sinabi ni Aling Abing. Kaya nang bandang 5:00 na ng hapon, naisipan ko siyang puntahan sa kanila. Ang kaso nga lang, sabi ng mga kamag-anak niya ay umalis daw nung tanghali si Aling Abing. Ayon pa sa kanila, nagmamadali daw yun na parabang merong hinahabol na oras. Kumusta naman ang maghapon mo rito? Ayos naman, Tiyo. Hindi rin naman ako ganong lumabas Wala naman bang umaali-aligid sa'yo dito? Wala naman ho. Pero teka, akala ko ba wala tayong dapat na ikabahala? Nakausap ko kasi kanina yung kakilala ko. Hindi raw dapat nating malitin ang mga aswang. Kaya naman... Ano yan, Tiyo? Ngayon ka lang ba nakakita ng baril? Ang ibig ko sabihin, baka naman mahuli tayo ng pulis dahil dyan. May lisensya ba yan? Pulis ang nagbenta nito sa akin, kaya wala tayong problema. Lisensya. Pauso lang ng mga buang yan. Kapag may pera ka, pwede kang gumamit ng baril kahit na anong oras. Tingnan lang natin yung mga aswang na yan kapag lumapit yan sa atin. Kahit na alam kong iligal ang pagkakaroon ni Tio Gardo ng sariling baril, may parte ng utak ko na nakakampante dahil meron kaming proteksyon. Lumipas sa mga araw, himalang hindi na nagtitinda si Aling Abing ng tahong. Medyo napapaisip na rin ako kung anong nangyari sa kanya. Kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa utak ko. Kagaya na lang na baka biniktima na siya ng aswang dahil meron siyang nalalaman. Hoy! Ay putik! Ano ka ba? Magugulitin ka na pala ngayon. Ginulat mo ako, malamang magugulat ako.
Teka, ano mong ginagawa mo rito sa bayan? Hindi ba halata? Namili ng mga ipanghahanda sa paparating na piyesta sa atin. Ako naman meron lang akong sinisingil. Yung sinabi mo nang nakaraan, yung tungkol sa aswang. Oh, narinig mo naman pala Naniniwala ako na totoo sila. Uy, inaan mo boses mo. Teka, ibig sabihin nakita mo rin sila? Nakakita na ako ng aswang pero sa ibang probinsya. Bata pa ako noon. Yung aswang dito sa probinsya natin, nakita mo na? Ha? Meron ba? Meron. Pero huwag ka nalang maingay na sinabi ko sa'yo. Sinimulan kong ikwento sa kanya ang tungkol sa mga naranasan namin ng tiyuhin ko. Buti na lang ay nasa lugar kami na walang gaanong tao. Pinakinggan naman niya ang mga sinabi ko, pero hindi siya kumbinsido na sa akin ang galing ng kwentong yon. Bakit parang ayaw mong maniwala sa akin? Mukha ba akong gumagawa ng kwento? Hindi naman hindi ako naniniwala sa kwento mo. Nagdududa lang ako na ikaw yung nagkwento sa akin yan. Ikaw na mayabang na walang ibang pinaniniwalaan kundi ang salita ng tiyuhin. Ikaw na si Raulo, tapos maniniwala sa aswang? Totoo nga sinasabi ko, Mina. Ganon din ang kinuwento ko kay Aling Abing. Nako, iba na sigurong paraan mo para mantrip ng tao, no? Hindi na pagiging matapobre yan, ha? Pagiging mapanlin lang na. Mas malala. Ay nako, bahala ka na sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Basta ako, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nauna nang naglakad si Mina at sinundan ko naman siya. Paparating na kami sa sakayan ng jeep nang biglang may mapansin akong sumusunod sa akin. Pasimple akong tumingin. Nakita kong dalawang lalaking nakaitim. Mabilis ang lakad nila kaya binilisan ko na rin ang lakad ko. Hinila ko na rin si Mina para maisabay ko siya sa pag-alis. Pagdating namin sa terminal, walang bakanting sasakyan. Nakipagsiksikan kami sa mga tao. Napansin ko na nakatingin din ang dalawang lalaki sa amin. Bakit mo ba ako kinakaladkad? Marunong naman ako maglakad, Nakikita mo ba yung dalawang lalaking yon? Sinusundan nila ako. Tingin ko mga aswang sila Nakilala nila ang mukha ko kaya hinahanap na nila ako. Ang mabuti pa, mauna ka na umalis. Sumakay ka na kaagad kapag may bakante na Sasakay talaga ako. Anong gusto mo? Lalakarin ko hanggang barangay natin? Kainis ka talaga. Medyo nainis ako kay Mina noong mga sandaling yon dahil parang wala lang sa kanya ang sinabi ko. Hindi ko na lang yun inintindi. Nang dumating ang bagong jeep ay tinulak ko na siya papasok sa loob. Hindi ako pwedeng umuwi habang may sumusunod sa akin dahil baka matuntun nila kung saan ako nakatira. Pag-alis ng jeep, sinamantala ko ang pagkakataon na marami pa ring tao sa terminal. Palima kong umalis doon. Akala ko noon ay matatakasan ko na ang mga humahabol sa akin, pero nagkamali ako. Pagpasok ko sa isang iskinita, hinarang ako ng dalawang lalaki. Babalik sana ako pero dumating naman ang batang lalaki. Kung makatingin siya sa akin ay parang mas matanda siya kaysa sa akin. Isang malaking pagkakamali ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa amin, kuya. Hindi nyo na dapat inalampa ang isang madilim na lihim. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Hindi ko alam ang sinasabi mo, no? Padaanin niyo nga ako. Isang patakaran. Kung sino makakatuklas ng aming tirahan, kailangang iligpit, patayin, kunin ang katawan at gawing pagkain sa hapunan. Ikaw kabata-bata mo pa ganyan ka na magsalita. Wala ka bang mga magulang? Mukha lang akong bata sa paningin mo, kuya. Pero mas matanda pa ang pag-iisip ko kaysa sa matandang kasama mo nung gabing yon. Sige, subukan mo lumapit. Masasapo kita kahit na bata ka. Hindi mo na mapipigilan ang pamamaala mo dito sa mundo, kuya. Ianda mo ng sarili mo. Kasi, Biglang nataranta ang mga aswang dahil sa magkakasunod na putok ng baril. Nagpulasa ng mga yon. Agad na rin silang umalis nang dumating naman ang grupo ng kalalakihan. Pagtingin ko sa kanila ay nakilala ko ang dalawa roon. Si Benjamin at ang lalaking maraming tattoo sa katawan. Kayo? Oo, kami nga. Bakit? Papalag ka ba? Teka sandali. Pag-usapan muna natin to. bakit parang maamong tupa ka ngayon, Kevin? Nung nakaraan sinasaktan nyo kami ng tiyuhin mo, Bakit naman ako papalag sa inyo? Marami kayo. Isa pa, huwag ka nang dumaldal.
Kunin niyo yan. Tuturuan natin yan ng leksyon dahil sa ginawa niya kay Benjamin. Pero paano yung aswang, boss? Hindi na natin maabutan ng mga yun. Pero siguradong patay naman na yung isa ron. Dahil tinamaan ko ng maraming bala. Uy, saan niyo ko dadalhin? Kidnapping to ah. Huwag ka na maingay kung gusto mo pang makarating ng buhay sa pupuntahan natin. Anong gagawin niyo sa akin? Uy, Benjamin, pigilan mo nga sila. Hindi ako pwedeng makialam sa desisyon ni boss. Paparusahan ka lang naman eh. Hindi ka naman papatayin. Ha? Paparusahan? Lang? Alam mo naman kung anong pagpaparusang gagawin nila eh. Sabi nung manahimik eh. Nawalan ako ng malay nang maramdaman kong may pinalo silang matigas na bagay sa bato ko. Nang magising ako, ay nakatali na ako sa upuan. Nasa loob na ako ng tinuturing nilang hideout. Nakapalibot sila sa akin at parabang handa na nila akong bugbugin at pahirapan. Kabadong-kabado ako noon ng mga sandaling yon. Kahit hindi ako pala simba, bigla akong natutong magdasal. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong papatayin. Sinong nagsabi na papatayin ka namin? Mabubuhay ka. Pero siyempre, mararanasan mo munang maghirap. Benjamin, alam kong hindi ka kagaya nila. Matitis mo bang makita ang gagawin nila sa akin? Matagal na panahon na ako nagtitimpi sa mga taong nangaambuso sa akin. Matagal na panahon na ako naging mabuting tao sa lahat. Kahit sa mga taong hindi ako ginagalang. Kaya ngayon, yung konsyensya na meron dapat ako ngayon, matagal na akong tinakasan. Mukhang masarap tong kadena na ilatay sa katawan mo eh no? Pero hindi natin malalaman kung masarap nga ba kung hindi natin susubukan. Ano? Handa ka na ba, boy? Teka, sandali. Yung mga aswang. Ha? Alam nyo rin yung tungkol sa mga aswang. Hinahanap nyo ba sila? Bakit nyo sila tinutugis? Nagkatinginan sila dahil sa sinabi ko. Nagtataka at parang bigla silang naging interesado sa nalalaman ko. Kaya naman, ibinaba na muna ng lalaking si Atong ang hawak-hawak niyang kadena. Umupo siya sa harapan ko at tumingin ng masama sa akin. Bakit? Anong nalalaman mo sa mga lintik na nilalang na yon? Kung pakakawalan niyo ako dito, ituturo ko kung nasaan sila nagkukuta. Basta, huwag niyo lang ako saktan at pakawalan niyo na ako dito. Anong tingin mo sa akin, tanga? Paano nga ako makakasiguro kung totoong alam mo nga kung nasaan sila? Lumang style na yan, boy. Style mo, bulok. Kung talaga nagdududa kayo, sasamahan ko pa kayo papunta sa lugar nila. Sasamahan mo kami? Sigurado ko ba talaga sa sinasabi mo? Kung yun ang tanging paraan para maniwala kayo, di sige. Paano mo nalaman ang kuta nila? Ha? Paano? Nung gabing tinakbuhan namin kayo, napadpad kami sa gubat. Kakatakbo namin. Hindi na namin namalayan na nakarating na kami sa isang malawak na bakuran. At sa bakuran na yon, naroon ang mga aswang. Hinabol nga nila kami nang malaman nilang naroon kami. Mabuti na lang kahit papano, swerte kami ni Tiyo. Nakatakas kami at nakarating kami ng kalsada. Tapos, nakasakay na kami pa uwi. Kayo, bakit nyo sila hinahanap? Anong nagawa nila sa inyo? Ituturo mo sa amin kung nasan sila. Sasamahan mo kami. Kapag sinubukan mong gumawa ng kahit anong kalokohan, todas ka! Pansamantala nila akong pinakawalan ka, Banong. Pero nasa loob pa rin ako ng hideout nila. Nakabantay sa akin si Benjamin. Habang abala ang iba sa labas, sinamantala ko ang pagkakataon para malaman ang dahilan kung bakit tinutugis nila ang mga aswang. Benjamin, dun sa mga nangyari, pasensya na. Alam ko, mali yung ganun eh. Pero ginawa pa rin namin. Nakilala ko si Mang Gardo noon kasi naging isa ako sa trabador niya. Noon pa man, alam ko nang ganun ang ugali niya. Pero ikaw, alam kong naimpluwensyahan ka lang ng kayabangan ng tiyuhin mo eh. Sana lang magbago ka na. Kasi kung hindi, magiging kagaya ka ng tiyuhin mo. Masama ang ugali, walang konsiderasyon, nananakit, at higit sa lahat, mata pobre. Pasensya na ulit. Susubukan ko magbago. Huwag mo subukan. Gawin mo. Oo naman. Siya nga pala. Ano bang meron? Bakit hinahanap niyo yung mga aswang? Yung kapatid ni boss sa labas, pinatay na mga aswang nitong nakaraan. Magkakasama kami nun sa gubat kaya alam naming totoo talaga ang mga kagaya nila. Kaya itong si boss, nakatuon ng atensyon niya kung paano siya makakaganti sa mga nilalang na yon.
Nakakagulat nga yung mga pangyayari. Naghahanap lang kami ng mga igagatong para sa pagpapakulo ng baboy. Pero dinali yung kapatid niya. Ang bata pa nun 17 lang. Kaya pala ganun na lang yung kagustuhan niyang mahanap yung hideout ng mga aswang. Pero alam mo ba talaga kung nasaan ang mga aswang? O baka sinabi mo lang yun para hindi ka pahirapan? Totoo, alam ko yung hideout ng mga aswang. Ituturo ko sa inyo ngayon din. Siguraduhin mo lang ha. Ayaw na ayaw ng pinuno namin na ginagago siya. Maya-maya pa, bumalik si Atong. Isinama na nila ako palabas ng lungga. May mga dala ng baril ang karamihan sa kanila. Kahit na alam kong delikado, wala akong pagdadalawang isip na samahan sila sa kung saan man ang mga aswang. Yun na lang din kasi ang natitirang paraan para hindi nila ako saktan. Sinimulan namin ang paglalakad sa gubat. Natandaan ko ang mga nadaanan namin ni Tiyo. Lalong-lalo na ang malaking puno. Sa halos 1 oras na paglalakad, nasa kalagitnaan pa lang kami ng kagubatan. Hoy, boy! Malayo pa ba? O baka naman niloloko mo lang ako ha? Tingin mo talaga kung lolokohin ko kayo, isasama pa ako rito. Pwede naman akong tumakbo na lang kanina pero hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa kasi mamamatay ka sa bala ng baril. Basta manahimik na muna kayo. Maya-maya lang may tuturo ko na rin sa inyo. Siguraduhin mo lang, boy. Hindi ako magdadalawang isip na ibaong ka sa lupa kapag nalaman kong pinagkiltripan mo lang kami. Binilisan na lang namin ang paglalakad. Makalipas lang ang 10 minuto, natanaw na rin namin ang malawak na bakuran. May ilaw din sa bahay na naroon kaya malakas ang hinala ko na naroon lahat ng aswang. Diyan mismo yung bakuran na yan. Nakita namin yung mga aswang. At dito mismo sa kinatatayuan namin nagtago kami. Pero nakita kami ng bata. Kung nakikita nyo naman yung bandang yon, diyan nila tinatatad lahat ng karne ng tao na nakukuha nila. Sa madaling sabi, kinakatay nila ang mga tao para gawin nilang pagkain. Sige, tara na. Teka sandali, huwag kayong padalos-dalos. Alamin nyo muna kung kakayanin nyo sila. Hindi basta-basta ang mga aswang, huwag nyo silang mamaliitin. Kung natatakot ka, huwag ka nang sumama. Umuwi ka na at magsumbong ka sa mama mo. Mayabang ka, di ba? Bakit parang duwag na duwag ka ngayon? Oo na, mayabang na ako. Maangas na ako maangas. Pero ibang usapan kasi kapag may sangkot na aswang. Ang mga nilalang na kagaya nila, hindi mo sila pwedeng angasan na lang ng basta. Dami mo pang sinasabi. Mga kasama, tara. Ngayong gabi, igaganti natin ang kapatid ko. Wala tayong ititirang kahit na isang aswang. Hindi sila nagpapigil sa akin. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Hinayaan ko silang lumapit sa bahay. Nakakaramdam ako ng kaba para sa kanila. Kahit na hindi ko naman talaga sila mga kaibigan, may parte ng pagkatao ko na nababahala para sa kanilang kaligtasan. Lumapit sila sa bahay. Nang may lumabas mula roon, agad na umalingaw-ngaw ang putukan ng baril. Bulagta ang isang aswang. Nabulabog naman ang iba. Kanya-kanyang lumabas sa bahay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na hindi lumapit. Gumilid ako sa bayabasan. Mas malapitan kong natutunghayan ang mga nangyayari. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa kapatid ko! Uubusin namin kayo! Pinagbababaril nila ulit ang mga aswang. Isa-isang bumagsak ang mga yun sa lupa. Pero wala roon ang batang aswang na nakausap ko. Bagay na nagdulot sa akin ng takot at kilabot. Boss, patay na silang lahat. Wala na, patay na. Yung batang aswang, kasama ba sa mga napatay natin? Wala boss di namin siya nakita. Sige, libutin ang area na to. Siguradong nandito lang yan. Hinanap nila ang bata pero hindi nila yon nakita. Palagay ko, nakaramdam ang batang aswang na darating kami. Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa si Atong na muling babalik ang batang yon. Lumapit sila sa akin at sinamahan ako sa pagtatago. Halos 1 oras din kaming nagsiksikan sa malamok at masikip na bayabasan. Boss, mukhang hindi na babalik yung hinihintay natin. Kanina pa tayo rito Palagay ko kailangan na nating umalis. Baka nakapagsumbong na yun sa lolo niya. Ibig mo sabihin, hindi lang sila ang aswang? Oo, narinig ko nitong nakaraan na meron silang mga bisita. Sa palagay ko mga aswang din. Marami sila. Hindi lang natin nakikita yung iba. Kaya kung ako lang ang masusunod, aalis na tayo rito. Hindi.
Di ako papayag. Kitang-kita ko na yung batang yun ang humila sa kapatid ko bago siya pinatay eh. Kaya humanda sa akin yung aswang na yun. Boss, ayan na siya. Nakita namin na nilapitan ng batang aswang ang mga kasamahan nitong nakabulagta sa labas ng bahay nila. Naririnig namin ang angil ng bata na tila galit na galit. Si Atong naman, palihim niyang itinutok ang baril kung nasaan ang batang aswang. Pagharap ng bata sa amin, agad na kinalabit ni Atong ang gatilyo. Bagsak agad ang batang aswang nang tama nito sa balikat. Mabilis kaming lumabas sa lungga namin at saka pinalibutan ng bata. Kayo pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Akala nyo ba'y makakatakas kayo sa ginawa nyo? Hindi! Hahanapin kayo ni Lolo Paing. Ituro mo na lang sa akin kung nasaan yung matandang paing na yan. Para naman matuwa ako sa'yo. Hindi ko na kailangan pang ituro kasi siya na mismo ang hahanap sa inyo. Sige, ayaw mo ha. Pagtutok ni Atong ng baril ay agad na akong tumalikod. Isang putok ang narinig ko na siyang nagpatahimik sa batang aswang. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit na aswang yon, bata pa rin ang tingin ko sa kanya. Kaya hindi ko alam kung tama lang ba na tinapos ni Atong ang buhay niya. Boss, hindi kaya mali na pinatay mo yung bata? Masyado ka pa talagang bagito, Benamin. Hindi tao ang batang yan. Nagdudulot yan ng kapamakan sa mga tao. Kaya nararapat lang na iligpit siya. Wala na tayong kailangan dito. Tara, malis na tayo. Nauna nang naglakad si Atong na parabang walang nangyari. Sinundan na lang namin siya at madaling nilisan ng lugar. Nakabalik naman kami sa hideout nila. At gaya ng napag-usapan, hindi na nila ako sinaktan. Matapos kong makahingi ng paumanhin kay Benjamin ay bumiyahe na rin ako pauwi sa amin. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Tiyo, yung mga aswang. O bakit? Sinundan ka na naman ba? Hindi. Pinuntahan namin yung mga aswang kanina. Abay, sira ulo ka na ba talaga? Bakit mo ginawa yon? Teka, sino kasama mo? Si Benjamin, pati yung mga basag ulo na tinakasan natin. Wala akong choice eh. Dinala nila ako sa hideout nila. Ito-torture na nila ako, kaya sabi ko, ituturo ko sa kanila kung nasaan yung mga aswang. Ay, Diyos ko naman. Katangahan na naman ang pinairal mo eh. Pero, bakit ba nila hinahanap yung aswang? Anong trip ng mga mokong na yon? Pinatay ng aswang yung isang kapatid ni Atong. Si Atong yung pinuno ng gang nila. O tapos ngayon, inubos nila yung mga aswang at kasama ka sa paglaga sa kanila. Nanood lang ako, Tiyo. Pero ikaw ang nagturo. Alam mo, kapag nalaman ng ibang aswang ang nangyari sa mga kasamahan nila, ikaw at ako lang ang babalikan ng mga yon. Kasi tayo lang naman ang nakita nila eh. Pero patay na silang lahat eh. Wala na tayong dapat na ikabahala. Paano ka nakakasiguro na ang lahat ng aswang na pinatay nyo yun din yung mga aswang na nakakita ng mukha natin? Paano kung may isang nakalusot at nakapagsumbong sa iba nila kasamahan? Di tayo malalagay sa panganib. Hindi ka talaga nag-iisip eh. Itinuro ko lang naman yung para nga iligtas ang sarili ko eh. Tinis mo na lang sana, Kevin. Kesa naman mga aswang ang pumatay sa atin. Nung gabing yun ay medyo sumama ang loob ko sa tiyuhin ko, Kabanong. Hindi ko kasi inakala na gano'n na magiging reaksyon niya. Pakiramdam ko kasi wala talaga siyang pakialam sa akin. Parang may pakialam lang siya sa akin kapag sinasabayan ko siya sa kayabangan niya. Hindi na lang ako nakipagtalo pa. Sinubukan ko na lang na matulog. Kinabukasan, nakita ko si Aling Abing. Wala siyang daladalang tahong na paninda niya. Agad ko naman siyang nilapitan. Kinausap ko siya ulit tungkol sa mga aswang. At dahil dito, inimbitahan niya na lang ako sa bahay niya para doon pag-usapan ng mga bagay-bagay. Nakaka-relax naman dito sa bakuran niyo. Ang daming magagandang halaman tapos may mga ibon pa. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magkakaroon ng magandang pagbabago sa katauhan mo, Kevin. Akala ko talaga habang buhay ka ng mayabang. Pasensya na po ulit ha. Kevin, malaking gulo ang ginawa ninyo. Wala akong magawa nun, Aling Abing. Hindi ko na sila kinaya pang pigilan eh. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Brutal ang mga aswang kapag sila ang gumanti. Lahat, damay. Sa totoo lang, yun din ang kinatatakot ko. Pero si Tio, nagagawa niya pa rin kumalma eh. Habang ako, nahihirapan na ako makatulog sa gabi dahil lang sa mga nangyari.
Umalis ka na rito sa probinsyang ito. Iwan mo na ang tiyuhin mo kung talagang gusto mong makaligtas. Napaisip ako sa sinabi ni Aling Abing, Kabanong. Kahit na ubod talaga ng yabang at kaangasan ng tiyuhin ko, hindi ko pa rin maisip na iwan siya sa kaligitnaan ng problema. Parang tumatayo na rin siyang pangalawang ama ko mula nang magtrabaho sa ibang bansa ang tatay ko. Ang pagmamahal na meron ako para sa tiyuhin ko ay gaya ng pagmamahal ko sa mga magulang ko. Kaya hindi ako nakapagsalita sa sinabing yon ni Aling Abing. Aling Abing, pwede ko bang malaman kung bakit ang dami mong alam sa mga aswang? Linya ng aming angka ng pagtugi sa mga aswang noong araw. Naging tradisyon sa aming angka na kailangan may mapatay na aswang o maubos na aswang kada taon. At ang pagiging manunugis ay pinamana sa mga bagong henerasyon. Pero tumanggi ako ron. Kahit inaral ko noon ang tungkol sa mga aswang, mas pinili ko pa rin umalis sa angkan ko at mamuhay na lang ng payapa. Pero ngayon, mukhang unti-unti na rin akong hinahatak pabalik kung saan talaga ako nagmula. Alam niyo po ba kung paano sila pipigilan? May mga aswang na namamatay sa bala ng baril at meron din namang hindi. Kapag ang mga aswang na malalakas ang nakaharap natin, wala nang kwenta ang baril kahit na anong kalibre. Ang natatanging paraan para matalo sila, aralin ang tamang pakikipaglaban, ang pakikipagpatayan sa mga aswang ng harapan. Kevin, mag-iingat ka. Huwag kang makakampante sa paligid mo, lalong-lalo na kung gabi. Ang pagkalagas ng maraming bilang ng aswang ay malaking alarma para sa kanilang lahi. Kaya asahan mong malala rin ang magiging kapalit nito. Kung lahi ng manunugis ang angkan nyo, baka may alam kang marunong magturo kung paano labanan ng mga aswang. Gusto ko matuto para protektahan ang sarili ko eh. Kaya kitang turuan, pero hindi sapat na ikaw lang, Kevin. Kailangan natin ng bilang para protektahan ang mga sarili natin, para pigilan ang masasamang balak nila sa sangkatauhan. Napatango na lang ako sa sinabi niyang yung Kabanong. Hanggang sa makauwi na ako sa amin ay iniisip ko pa rin ang napag-usapan namin. Dakong 10:00 ng tanghali, isang ideya ang pumasok sa utak ko. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n na lang ang interes ko na kalabanin ng mga aswang. Na kung tutuusin, pwede namang hindi na lang ako makialam at manahimik na lang. Inyo na husukli, Manong. Salamat ha. Kumaway pa sa akin ang matandang driver nang paandarin na rin niya ang tricycle. Nasa harapan ako noon ng bahay ni Benjamin. Wala siya sa bakuran niya kaya dumiretso na ako sa loob. Sisilip sana ako sa loob ng bahay pero saktong lumabas siya, dala ang isang planggana. Oh, bakit nandito ka? Kung nandito ka kasi nakokonsensya ka sa mga ginawa mo sa akin nung nakaraan hindi na kailangan. Napatawad na kita. Basta wag niyo na lang akong guguluhin ha. Magbabayad naman ako kapag may pera ako eh. Hindi yun ang pinunta ko rito. Wala na akong pakialam sa utang mo sa tiyuhin ko. Narito ako para pag-usapan yung tungkol sa mga aswang. Hoy, bakit? Ano na naman ba yan? Nasa panganib ang mga buhay natin. Gaganti sila. Kaya dapat natin paghandaan yon. Nakahanda naman kami. Sa katunayan, bibigyan nga rin ako ni Bossing ng sarili kong baril. Hindi uubra ang baril. Base sa kakilala ko na may alam sa mga aswang, may mga aswang daw na hindi tinatabla ng bala. Parang kalokohan naman yata yan. Ano sila? Si Superman? Naniniwala ako sa sinasabi na kakilala ko kasi may lahing manunugis yon. Yung angkan nila, dating pumapatay ng mga aswang. Kaya alam kong may alam talaga siya. Ano ba talaga gusto mong sabihin? Pwede tayong magpaturo sa matandang yon kung paano lalabanan ng mga aswang gamit ang sandata na makakapatay sa kanila. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ko. Mukha ba ako nagtitrip? Laki ng pinagbago mo ah. Dati napakayabang mo. Ngayon, aswang na ang pinagkakaabalahan mo. Hindi ako nakikipagbiruan, Benjamin. Hindi ka ba nababahala na isa kasama matay kapag binalikan nila tayo? May kapatid ka sa Maynila na nag-aaral, di ba? Kapag namatay ka, sino na lang magtataguyod sa kanya? Isipin mo nang mabuti. Kaya nga itong ginagawa ko eh. Sinusubukan kong isama ka sa plano na naiisip ko. Kailangan meron tayong alam, Benjamin. Kung wala,
wala rin tayong magagawa para ipagtanggol ang sarili natin. Sandaling napaisip si Benjamin. Tumingin siya sa malayo na parabang malalim ang iniisip. Maya-maya lang, pumayag na rin siya sa gusto kong mangyari. Pinaliwanag ko sa kanyang lahat ang gagawin namin. Naintindihan naman niya at sumang-ayon siya roon. Kaya naman, wala na kaming sinayang na sandali. Pinuntahan agad namin si Atong sa hideout nila. Sinabi namin sa kanya ang plano namin. Pero sa kasamaang palad, hindi pumayag si Atong. At talagang iniisip mo na susunod ako sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Hindi ko naman sinasabing papasunurin kita. Ang gusto ko, ikaw ang maging leader ng magiging grupo natin laban sa mga aswang. Ang pinupunto ko lang, kailangan natin ng dagdag kaalaman para matalo ang mga aswang na yon. Marami sila. Yung mga napatay nyo, wala pa yun sa kalahati ng kalahati. Kung matuturuan tayo, magkakaroon pa tayo ng ibang paraan para talunin sila bukod sa paggamit ng baril. Bossing, alam kong nababanas ka sa mukha ni Kevin. Pero may punto siya. Magandang paghahanda ang sinasabi niya. Kasi sa ginawa nating paglagas dun sa mga aswang, malamang sa malamang, pinaghahanap na nila tayo. Wala tayong ideya kung anong klaseng aswang sila, kung gaano sila kabangis at kung ano yung mga kaya nilang gawin. Nagawa nating talunin ng mga aswang na inabutan natin sa bahay na yon. Ibig sabihin, magagawa rin nating talunin ng iba. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Hindi pare-pareho mga aswang. Yung mga natalo nyo, mabababang uri lang sila. Wala pa rin yung mga aswang na talagang masasabi nating delikado at mapanganib. Ayoko pa rin. Kaya umuwi ka na. Wala kang mapapala rito. Ibang grupo na lang ang utuin mo. Hindi naman to para sa akin lang eh. Para to sa ating lahat. At kailan ka ba nagkaroon ng concern sa ibang tao? Sabi ni Benjamin sa akin, ubod ka ng yabang eh. At bakit ka ba na concern? Kadugo ka ba namin? Isa ka ba sa amin? Hindi ka naman namin kaano-ano ah. Kaya umalis ka na bago pa kita itupi sa 8. Pinalabas na nila ako sa hideout nila. Bagsak ang balikat ko kabanong dahil wala man lang nangyari sa lahat ng ginawa ko. Hinatid na lang ako ni Benjamin sa labas. Kahit siya ay dismayado rin sa naging resulta ng pakikipag-usap namin kay Atong. Wala tayong magagawa. Yun ang naging desisyon niya eh. Basta, sabihan mo ako kaagad kapag nagbago ang isip niya. Itong cellphone number ko. Tawagan mo ako kaagad Uwi na lang muna ako. O sige, mag-ingat ka. Nakakaisang hakbang pa lang ako nang makarinig kami ng sunod-sunod na putok na nanggagaling sa loob ng hideout. Nataranta kami at naalarma. Papasok sana kami ni Benjamin pero nakita namin sa bubungan ng mga aswang na naroon. Mabilis kong hinila si Benjamin sa gilid para makapagtago. Nagsisimula na sila. Sila bossing, kailangan ko silang tulungan. Dito ka muna. Nakikita mo naman di ba? Masyado silang marami. Pero makinig ka sa akin. Kahit gustong-gusto niyang pumasok sa loob, ay hindi ko talaga siya pinayagan. Tumagal ng halos 5 minuto ang nangyayaring gulo. Maya-maya pa, umalis na rin ang mga aswang. Sugatan ng ilan sa miyembro ng kanilang samahan. Pero si Atong naman ay nanatiling walang galos. Sa nangyaring yun, walang nagawa si Atong kundi ang pumayag na lang sa aluko sa kanila. Nilisan namin ang hideout nila at nagtungo kami sa bahay ni Aling Abeng. Tulala si Atong noon. Hindi siya makapaniwala na kahit hindi ba kumakagat ang dilim ay inatake sila ng mga aswang. At wala ring nangyari sa mga dekalibre nilang baril. Samantala, kinabigla ni Aling Abeng ang pagdating namin sa bakuran niya. Nagtataka rin ang ibang tao na nakakakita dahil ang dami namin. Aling Abeng, eto na po sila. Hindi mo naman ako sinabihan na ngayon kayo darating. Biglaan din eh. Inatake kasi sila ng mga aswang kanina. Sila yung mga pumatay sa mga aswang na nakita namin sa gubat. Totoo bang matutulungan mo kaming kalabanin ng mga nilalang na yun? Kung hahayaan niyo akong tulungan kayo, gagawin ko ang makakaya ko para magkaroon kayo ng kaalaman. Nagkatingin ng kaming tatlo ng mga sandaling yon kabanong. Sa puntong yon ay parabang sa mga tinginan namin ay nagkakasundo na kami. Ang araw na yon ang unang araw na sinimulan kagad namin ang pagkatuto mula kay Aling Abeng. May mga pinabasa siya sa aming libro. Mga bagay tungkol sa mga aswang. Sa mga sumunod naman na araw,
Tinuruan na niya kami kung papaano hinaharap ang aswang gamit lang ang itak. Makalipas lang ang 2 linggo, kahit papaano ay alam na namin kung papaano kakalabanin ang mga nilalang na yon. Sinasabi niyo na hindi nga tinatablan ng balang ibang aswang eh. Tapos ngayon, itak ang gagamitin namin para kalabanin sila. Pasensya na nalalabuan kasi ako eh. Siguro nga isang pangkaraniwang sandata lang ang itak. Pero para maging espesyal ito, may kailangan pa akong gawin. Bukas, ikuha niyo ako ng 1 kilong bawang at asin. Pakuluan natin sila at ibababad natin doon ng mga sandata natin. Sa tulong ng isang ritual na inaral ko noon, mas lalong magiging mabisa ang talim ng itak na gagamitin natin laban sa kanila. Anong gagawin natin ngayon tapos na yung pagsasanay natin? Pupuntahan na ba natin sila o hahanapin sa gubat? Isang malaking sugalang ganyang taktika. Pwede tayong mabitag kung tayo mismo ang hahanap sa kanila. Ang gubat ay para nilang palaruan. Ang lugar na kung saan kabisado na nila. Kaya hanggat maaari, iiwas tayo sa gubat, lalo na kapag kakalabanin natin sila. Hihintayin natin silang lumabas at magpakita sa atin dito. Hindi ba parang mas delikado kasi baka naman madamay ang ibang tao? Sa ngayon, ang prioridad nilang paslangin at kainin ay kayo. Dahil kayo ang pumatay sa mga kasamahan nila. Kaya mas isipin nyo ang sarili nyo bago ang iba. Matapos ang sandaling pag-uusap namin, ay sandali akong umalis doon para bumalik sa bahay. Noong mga sandaling yun kasi, ay araw na kamatayan ng asawa ni Tio Gardo. Pagpasok ko pa lang sa bakuran namin, inabutan ko na siyang may niluluto. Salubong ang kilay niya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kinakalaban mo ba ang mga aswang? Ho? Kinakalaban? Huwag ka na magtanga-tangahan, Kevin. Magsabi ka ng totoo. Alam niyo na pala ang ginagawa namin eh. Ano ba pumasok niya sa kukote mo, ha? Di bang sabi ko dedepensahan natin ang sarili natin sa aswang. Pero habang wala silang ginagawa sa atin, mananahimik tayo. Pero yung ginagawa mo, ikaw pa mismo ang hahamon sa kanila eh. Bumuo ka pa talaga ng samaan para labanan ng mga aswang. At si Abing pa ang kasama niya. Ano bang alam nun? Kailan pa kayo nagkasundo ni Abing, ha? Tio, naghahanda lang kami para sa paghiganti ng mga aswang. Mas maganda nang alam natin kung paano sila kakalabanin. Kaysa naman kung kailan nandyan na sila saka lang hindi ka kasi nakikinig eh. Di ba ang sabi ko, ako nang bahala kung sakali mang dumating sila. Kaya nga ako nagkaroon ng baril eh. Para saan pa to kung hindi ko magagamit sa kanila? Kaya ikaw, Tio, hindi naman kasi lahat ng aswang tinatablan ng bala eh. Ha? Sino may sabi? Si Abeng. Nakto, nagpapaniwala kayo sa isang yun eh. Sira na ulo ng matandang yan. Hindi naman ganun si Aling Abeng. Nakilala ko siya at mas naintindihan ko na ang pagkatao niya. Kaya nga humingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko sa kanya noon eh. Kaya pala magkasundo na kayo. Tio, gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Ayoko nang mag-angas-angasan at maging mayabang. Gusto ko maging mabuti sa lahat ng tao. Ayoko na ng dating ako. Sus! Kung makapagsalita kayo, parang ako ang may kasalanan kung bakit mayabang ka. Kayo naman talagang dahilan, Tio eh. Minulat niyo ako sa ideya na kapag wala kang angas sa katawan, aabusuhin ka ng mga tao. Pero hindi ganun ang paniniwala ko eh. Hindi mo kailangan angasan ng mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Hindi mo kailangan maging malakas palagi. Mas maganda pa rin na alam natin kung paano magpakumbaba. Mas masarap ang buhay kapag walang galit na tao sa'yo. Hindi gaya ng dati. Halos lahat ng sinisingil natin natatakot sa atin. Kinaiinisan tayo ng lahat dahil sa kayabangan natin. Kaya sana, Tio, magbago ka na rin. Wala akong babaguhin sa sarili ko dahil wala akong nakikitang mali. Kung ikaw gusto mo magbago, abay bahala ka sa buhay mo. Ipakita mo kung gaano ka kahina. Wala akong pakialam. Yan ang gusto mo, di ba? Di bahala ka. Umalis ka na dito sa bahay ko kung hindi man lang din kita mapapakinabangan. Tiyo naman, Bitbitin mo na ang gamit mo mamaya. Ayoko na makita ang gaya mong walang utang na loob. Pinagmumukha mo akong masama dahil lang sinisimulan mo ng baguhin ang buhay mo. Napaka makasarili mong tao. Ikaw ang makasarili, Tiyo. Wala kang ibang iniisip kundi ang pera mo eh. Wala kang pakialam sa sitwasyon ng ibang tao.
Kahit kailan, hindi naging mahalaga sa iyo ang pinagdaraanan ng iba. Dahil para sa iyo, tanging sarili mo lang ang dapat mong intindihin. Kaya tingnan mo, maaga kang iniwan ni Tia kasi makasarili ka. Nung nabubuhay pa siya, hindi mo man lang siya maasikaso eh. Kasi abalang-abala ka sa pera mo na wala rin namang nagawa para iligtas si Tia sa sakit. Abat kagok! Sinuntok ako ni Tiyo sa mukha, Kabanong. Kahit na may edad na ay malakas pa rin ang pagkakasuntok niya sa akin. Napatras ako at napasandal ng malakas sa dingding. Hindi pa siya nakontento. Kinwelyuhan niya pa ako. Galit na galit siyang pinagmumura at pinagsisisigawan ako. Pero kalaunan, binitiwan na rin naman niya ako. Matalim ang tingin niya sa akin na parabang gusto na niya akong tudasin. Umalis ka na sa palingay ko! Baka kung ano bang magawa ko sa iyong hampas lupa ka! Kinuha ko ang ilan sa mga gamit ko. Umalis ako ng bahay niya nang hindi ko man lang siya nililingon. Sa isip-isip ko, tama na rin siguro na iwan ko siya para hindi na rin siya madamay sa mga desisyon ko sa buhay. Wala akong ibang mapupuntahan. Hindi rin naman pwede kay Aling Abing dahil hindi rin naman niya bahay ang tinitirhan niya. Pagmamay-ari yun ng pinsan niya kaya malabong mapatuloy niya ako roon. Si Benjamin ang una kong naisip. Kinapalan ko na lang ang muka. Buti na lang ay wala naman siyang kasama sa bahay kaya pinayagan niya akong manirahan doon pansamantala. Hindi mo na dapat sinabi yun eh. Masyado ng personal yung binitiwan mong salita. Eh kahit ako tsuhin mo, magagalit din ako. Hindi maganda na sinama mo pa sa usapan yung taong wala na. Alam ko namang mali yung mga sinabi ko. Pero hindi rin naman tama na magbitaw siya sa akin ng hindi magagandang salita eh. Malaking parte ng buhay ko eh, sinusunod ko lang ang mga sinasabi niya. Ngayon lang ako kumontra. Ngayon lang. Eh, hayaan mo na. Ang malaga ngayon eh, may kalayaan ka na. Isa pa, para na rin sa kaligtasan ng tsuhin mo yung pagkalis mo sa poder niya. Eh, yun na nga lang din ang iniisip ko. Pero sigurado ka bang ayos lang talaga ako na narito ako? Oo naman. Wala naman akong kasama rito eh. Nahihiya lang kasi ako eh. Yung taong minamaltrato ko dati eh, siya pa ngayon yung tumutulong sa akin. Sus, wala yun. Pinapakita mo naman na talagang nagbabago ka na eh. Ang isipin na lang natin ngayon kung paano natin mapapatahimik ang mga aswang. Sa unang gabi ko sa bahay ni Benjamin, inakala ko na magiging payapa ang mga sandali ko roon. Pero mga bandang 12:00 ng gabi, nagising ako nang meron akong nararamdaman na naglalakad sa bubungan. Agad ko namang ginising si Benjamin. Pinapakiramdaman namin ang paligid. Bukod sa naririnig namin sa bubungan, meron din kaming naririnig sa paligid ng mga kaluskos. Mga bulungan na hindi namin maintindihan. Kinuha agad namin ang itak na gamit namin. Tumayo kami sa likuran ng pintuan at sumilip sa siwang. May tao sa labas. Hindi yan tao. Tingin ko mga aswang yan eh. Yanda mo sarili mo. Kaya ba natin sila? Dalawa lang tayo eh. Wala yung ibang tropa. Hindi ko rin alam. Basta kailangan natin kayanin. Isang mahabang katahimikan ng namayani, Kabanong. Hindi nagtagal, biglang kumalubog na ang bintana. Agad kaming lumapit doon. Nang lumitaw na ang kamay sa bintana ay agad kong tinagayon. Nakita namin parang umusok ang braso ng aswang. Epektibo nga ang ginawa ni Aling Abing na pagbabad ng itak sa bawang at asin na pinakuluan. Sa mga sumunod na sandali, mas lalong naging aktibong mga aswang. Sa kahit saang parte ng bahay ay pilit nilang binubutasan. Pero hindi kami nagpatinag. Kahit dalawa lang kami, ay ginagawa namin ang makakaya namin para hindi sila makapasok. Ilang beses na namin silang tinaga sa braso at kamay. Tingin ko kailangan nating umalis dito. Hindi magtatagal eh, masisira na nila yung bintana. Mapapasok din nila tayo rito. Kung lalabas naman tayo, mas malaki ang tsansa na makalapit sila sa atin. Baka mapaaga tayo. Pero kapag nakapasok naman sila, ganun din naman, mamamatay tayo. Kumirot ang ulo ko noon sa kakaisip kung paano matatakasan ng mga aswang na yon. Pagsilip namin sa labas, nabahala kami dahil parang mas lalo silang dumami. Dumana tayo sa likuran. Mapapasok na nila tayo eh. Buisit! No choice na talaga! Nagmamadali kaming binuksan ang maliit na bintana sa kwarto. Pinagkasya namin ang aming sarili para makalabas.
Gumapang kami sa silong ng bahay. Pagtingin namin sa harapan, nakita naming wala na sila roon. Tuluyan na pala nilang napasok ang bahay ni Benjamin. Sinamantala naman namin ang pagkakataon na gumapang palabas ng bakuran. Ang kaso, napatigil kami nang may nakaharang na paa sa daraanan namin. Nang tumingala kami, bumungad sa amin ng isang aswang na humahaba pa ang dila. Pumulupot sa leg ko ang mahaba niyang dila. Buti na lang ay nakapag-isip kagad ako. Hiniwa ko ang dila gamit ang itak. Si Benjamin naman parang napako sa gilid. Hindi makapagsalita. Nakatulala lang sa nangyari. Uy! Gising na, Benjamin! Tara na! Hinila ko na siya paalis doon. Pero sa kasamaang palad, nakita kami ng mga aswang sa loob ng bahay niya. Mabilis kaming tumakbo, pero agad naman silang nakasunod sa amin. Humarang sila sa daraanan namin, kaya kahit na kinakabahan, winasiwas ko ang itak ko sa kanila. Ginaya na rin ako ni Benjamin. Akala namin masisindak namin ng mga aswang na yon, pero sabay-sabay silang lumusob sa amin. Wala kaming ibang nagawa kundi ilagad ang bawat atake nila. Parang biglang nawala ang tapang namin na naipon namin ng ilang araw. Kevin! Ay putik! Muntik na! Kung hindi ako tinawag ni Benjamin, nakalmot at nalapa na ako ng isang aswang na nasa likuran ko. Agad kong hinataw yun. Nang tamaan yun sa liig ay madali itong bumagsak. Nangingisay habang namimilipit sa sakit. Bakit? Tingin nyo hindi ko kayo kayang labanan? Ha! Mangarap kayo! Pre, wag mo nang asarin. Baka mamaya lalo lang silang lumakas. Pre, kailangan nilang mawala sa focus para mas madali natin sila mapaslang. Kaya tulungan mo akong insultuhin ang mga yan. Isang malakas na pag-angil ang ginawa ng mga aswang. Kahit umangil pa kayo ng umangil, wala kayong binatbat sa amin. Mga aswang lang kayo, mga babababang uri. Muli silang lumusob, pero sa pagkakataon na yon ay parang nag-iingat na sila sa mga galaw nila. Ginamit ko ang lahat ng natutunan namin kay Aling Abeng. Ang kaso nga lang, hindi pa nga namin natatalo ang unang grupo ng aswang, meron na namang dumating. At sa pagkakataong yon, aminado na akong wala ng pag-asang makaalis pa kami. Magkatalikuran na kaming dalawa habang sila'y papaikot-ikot pa sa amin. Ito na yata katapos na dati, pre. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Habang nahinga tayo, laban lang. Dudumugin na sana kami. Pero saktong dumating sila Atong. Pinagtatataga nila ang mga aswang. Natatarantang nagsilayuan ang mga yun. Tumuntong sa mga bubungan ng bahay. Pero kitang-kita sa kanila na nahahapdian din sila sa hiwa na ginawa nila Atong. Magsibaba kayo dyan at kalabanin nyo kami! Mga duwag! Hindi na nila kami pinatulan pa. Umalis na ang mga natitirang aswang. Habang ang iba naman ay nangingisay pa rin sa lapag. Nilapitan ni Atong yun isa-isa at tinuluyan na niyang patayin. Nakahinga naman kami ng maayos. Ang akala namin, paglalamayan na kami. Akala namin, magiging karni kami ng mga aswang. Ano? Ayos lang kayo? Ayos lang naman kami. Pero buti dumating kayo. Kung hindi, baka wala na kami. Tingin ko, gumagawa na talaga sila ng malupitang hakbang. Kaya iwasan nyo na munang makipag-usap sa mga hindi nyo kilala. Mahirap na. Baka mamaya aswang na pala yun. Anong gagawin natin sa mga bangkay ng mga aswang na yan? Tipunin natin. Ilagay natin sa bungad para malaman ng lahat na nasa panganib ang buong barangay. Para makapaganda naman sila. Habang malalim ang gabi, ay hinila namin ang mga bangkay ng aswang na hindi bababa sa 10. Sa pangamba na baka bumalik ang mga aswang, naisipan na lang namin na puntahan si Aling Abeng. Sumakay kagad kami sa jeep at agad na nakarating kina Aling Abeng. Dali-dali namin pinuntahan na matanda. Pero isang masamang pangyayari pala ang bubungad sa amin. Si Aling Abeng naabutan naming wala ng buhay. Punong-puno ng kalmot ang katawan niya. Nakadilat pa ang mga mata. At base sa nakasarado niyang kamao, habang hawak ang itak, mukhang sinubukan niya pang labanan ng mga aswang. Aling Abeng! Aling Abeng! Huwag mo kaming iwan sa laban na to! Pre, wala na siya. Wala na si Aling Abeng. Sa maikling panahon na nakasama ko si Aling Abeng Kabanong, para ko na rin siyang tinuring na ina. Mabuti siya sa akin
at talaga namang nakikinig sa lahat ng hinaing ko. Kaya nang paslangin siya ng aswang, matinding galit din ang naramdaman ko. Parang naiintindihan ko na rin ang galit ni Atong nang mawalan siya ng kapatid. Kinabukasan, agad na kumalat sa barangay namin ang nangyari. Pero hindi lumabas ang katotohanan. Ang alam ng lahat ay pinasok lang ng magnanakaw ang bahay ni Aling Abing. Nawawala rin kasi ang iba niyang mga gamit na may kinalaman sa paggawa ng pangontra. Lumipas pa ang ilang araw, nailibing na rin si Aling Abing. Malungkot ang kalooban ko nung mga oras na yon. Pakiramdam namin, nawalan kami ng isang ina. Bago siya nawala, naituro niya ang dapat nating matutunan. Bilang paggalang sa ginawa niyang pagturo sa atin, ipanalo natin ang laban na ito. Para kay Aling Abing, papaslangin at uubusin natin ang mga aswang. Sige, pag-usapan na natin ang plano. Pagkagaling pa lang sa pakikipaglibing, binalikan namin ang hideout nila Atong. Doon namin tinipon ang iba pa naming kasama. Nadagdagan ang bilang namin dahil ni Kaya at ni Atong ang iba na samahan kami sa laban. Marami din naman kasing naniwalang residente sa barangay nila. Marami kaming pinag-usapan. Marami kaming pinag-isipan para sa gagawin naming hakbang para tuluyang mabura ang mga aswang. Sumapit ang kinagabihan, bantay sarado namin ang paligid. Sa bakuran ng hideout ay kanya-kanya kaming bantay. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nangyayari ito. Yung ako na ang alam lang gawin magtrabaho. Ito na ang ginagawa. Sinusubukan patayin ng mga aswang para wala nang masaktan na ibang tao. Kahit din naman ako Masyado ako nabibilisan sa mga nangyayari. Pero kung ano man ang mangyayari sa atin, alam kong gagabayan naman tayo ng Panginoon. Wow! Natuto ko na magbanggit ng Panginoon ha. Wala namang masama kung maniniwala tayong ginagabayan tayo ng Diyos. Aswang nga naniniwala na tayo sa Diyos pa. Kung talagang ginagabayan tayo ng Panginoon, wag na tayo magdalawang isip na puntahan ng kuta nila. Nakakasiguro ko na meron ulit nakatira dun Delikado. Ang sabi ni Aling Abing, hanggat maaari umiwas tayo sa gubat kasi mas nakakalamang ang mga aswang sa ganoong lugar. Pero meron akong naisip na paraan para sila mismong lalapit sa atin. Anong paraan yan? Ako magiging pain. Kalokohan yung sinasabi mo, pre. Nakakasiguro kung lalapit sila sa akin. At kapag nangyari yon, saka natin sila bibirahin. Sige, sang-ayon ako sa naisip mong paraan. Pero kapag ikaw namatay, wala kami kinalaman dyan ha. Kevin, hindi maganda yung sinasabi mo Hindi pa nga natin alam kung gaano sila karami at kung ano ba talaga ang kakayanan nila. Ikaw na rin ang nagsabi, may mga aswang na mas malalakas pa sa nakalaban natin. Paano kung sila ang lumapit sa iyo sa araw na ginagawa mo na yung pagiging pain? Kung sakaling ganun man ang mangyari, di bahala na. Aminado kong kinakabahan din ako sa naisip ko, Kabanong. Pero kung yun lang ang natatanging paraan para lumabas sila sa mga lungga nila, ay handa kong gawin yun ng paulit-ulit. Sa mga nangyari kasi, malakas ang kutob namin na hindi sila basta-basta. Malakas ang kutob namin na hindi sila basta-basta magpapakita. Malakas ang pakiramdam namin na magiging maingat na sila dahil na rin sa epekto ng talim ng sandata namin. Kinabukasan, sinimulan ko na ang plano. Gumagala ako sa barangay namin ng walang dala na kahit na ano. Pero palim naman akong sinusundan ng mga kasamahan ko. Ilang araw namin ginawa ang ganong taktika, pero nagmukha lang kaming tanga dahil walang aswang na lumitaw. Kainis, bakit hindi sila lumalabas ngayong mag-isa lang naman ako at walang dalang kahit na anong panlaban sa kanila? Wala ba talaga sila rito? O sadyang alam lang nilang binabalak natin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, iho. Hindi sila uto-uto. Hindi sila tanga. Paglingon ko sa gilid, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasandal sa poste ng ilaw. Kalmado, kaswal siyang lumapit sa akin. Nang makita ko na ang mukha niya, nagsimula na akong kabahan. Siya ang matandang lalaki na lolo ng batang aswang. Ang batang aswang na pinaslang nila Atong. Ikaw? Mukhang nakikilala mo pa pala ako. Mabuti naman kung ganon. Hindi na ako mahihirapang magpaliwanag kung sino ako. Nandito ka ba para ipagiganti ang apo mo? Wala naman akong ibang dahilan para pumunta rito kundi yun lang Maraan akong umatras.
Tingin ako ng tingin sa paligid. Naghahanap ako ng pwedeng maging sandata ko, pero wala akong makita. Pagtingin ko sa kanya, nanlilisik na ang kanyang mga mata. Sino ba kayo sa tingin nyo para pumatay ng aswang? Di hamak na mga binatilyo lang kayo na natuto lang humawak ng itak. Akala mo na kung sino katipunero? Bigla na lang niya akong dinakma sa liig. Kahit na may edad na, ay nagawa niya pa akong iangat sa ere. Maigpit ang pagkakahawak niya sa liig ko. Malakas ang puwersa, kaya kahit anong gawin ko, hindi niya ako binibitiwan. Pinatay niyo ang batang tagapagmana sana ng aming lahi. Kaya ngayon, uubusin ko kayo. Lahat ng taong konektado sa inyo, iisa-isahin kong burahin sa mundong ito. Hindi ka magtatagumpay. At bakit hindi? Dahil lahat ng aswang, ikaw lang ang nag-iisang kumagat sa pain. Ha? Huli na nang maisipan ng matandang si Paeng na umilag. Tumarak na ang mga palaso na nakatutok na sa kanya nung una pa lang. Bigla siyang gegewang-gewang dahil sa dami ng palasong nakatarak sa kanya. Isa pa mga kasama! Pinagtititiran nila ng palaso si Mang Paeng. Duguan na rin ang kasama nito. Kampante kami na matatalo na namin siya sa ganoong paraan. Pero sadyang may sa demonyo ang nilalang na yon. Pinagpupuputol niya ang mga palaso. Pagkatapos, tumindig siyang muli na parang hindi man lang nasaktan. Isa pa! Muli nilang pinaulanan ng palaso si Mang Paeng. Pero sa pagkakataong yon, nagawa na nitong ilaga ng mga palaso. Pumasok si Mang Paeng sa loob ng kagubatan. Sa pagnanais na mapas lang na ang pinuno ng mga aswang, pinasok din namin ang gubat kahit na alam kong medyo delikado. Tingnan niyo paligid! Hindi pa nakakalayo yun! Maraming tama yun! Hinalugog namin ang gubat pero sa pagkakataong yon ay wala na kaming nakita. Tanging mga bakas na lang ng dugo ang naabutan namin. Bago pa kami maisahan ni Mang Paeng ay lumabas na rin kami ng kagubatan. Kahit na papaano, masaya ako dahil naging epektibo ang plano na naisip ko. Pero hindi ko magawang maging kampante. Dahil alam ko, hindi basta-basta namamatay sa palaso ang pinuno ng mga aswang. Kaya naman, sa mga araw na hindi nagpaparamdam ang mga aswang sa amin, sinamantala namin ang araw para magsanay, para hasain ang sarili namin sa pakikipaglaban. Kevin! Oh, Mina, bakit? Nabalitaan ko na. Naalin? Kinakalaban niyo raw mga aswang. Yung ba? Wala yun. Tungkol dun sa nakaraan. Pasensya na ah. Hindi lang kasi talaga kapanipaniwala kapag sa'yo nang galing eh. Pero ngayon, naniniwala na ako. Kevin, siyota mo? Hindi kaibigan lang. Kung ako sa'yo, miss, huwag ka na muna makipag-usap kay Kevin. Delikado buhay namin eh, madadamay ka lang. Tama si Atong. Huwag mo na muna akong kausapin. Ang sabihin mo, ayaw mo na talaga akong kausapin kasi feeling mo kung sino ka na. Porque Galing kami sa pagsasanay. Pagod ako. Kaya sana huwag ka na makulit ha. Napilitan na lang akong sungitan si Mina nung hapon na yon. Para kasi sa akin, mas maganda ng kamuhian niya ako kaysa lapit-lapitan niya ako. Ayoko siyang madamay sa problemang kinakaharap namin. Makalipas ang isang linggo, magkakasama kaming 3 sa bayan. Meron kaming sinusundan na isang lalaki. Hinala kasi namin ay isa siyang aswang at malakas ang kutob namin na siya ang magtuturo sa amin kung saan naglulungga ang mga nilalang na yon. Oh, nasaan na yung lalaki? Bakit biglang nawala? Lumiko dun sa kantong yon. Alam na yata niya na nakasunod tayo eh. Pagliko namin sa kanto, napatigil kami nang makita namin si Mang Paeng. Nakaharang siya sa daraanan namin at parabang ayos na ayos lang siya kahit na ilang palaso ang sinalo ng katawan niya. Nagagawa niya pang ngumiti sa amin. Ito ang unang pagkakataon na bumilib ako sa katapangan ng mga tao. Hindi ko inakala na may gaya nyo na may kakaibang tapang na daladala. Ituloy na natin ang naudlot na laban, matanda. Puro ka daldal. Tapos kapag napuruan, saka ka naman aalis. Total na banggit nyo naman ang salitang napuruhan. Tingin ko, meron ding mapupuruhan ngayong gabi. Anong sinasabi nito? Naiintindihan ko na matapang kayo. Na lahat ay gagawin nyo para tugisin ang mga aswang. Ang kaso nga lang may mga parte talaga ng buhay natin na minsan kailangan nating magpakumbaba.
Lalo na kapag buhay na ng ibang tao ang usapan. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa tiyuhin ko? Ha! Sigurado ka bang tiyuhin mo ang tinutukoy ko? Namilog ang mga mata ko nang maalala ko si Mina. Mas lalo akong nag-alala nang maalala ko rin na sa gabing yon, walang kasama si Mina sa bahay nila dahil nasa galaan ang pamilya niya. Agad na dumaloy ang kaba sa buong sistema ko, Kabanong. Tagaktak ang pawis sa noo ko at bigla na lang nanlamig ang aking palad. Sa mga sandaling ito, naroon ang mga bataan ko para umpisa ng pagpapahirap sa taong mahalaga sa iyo. At kayong dalawa, kayo ang susunod. Walang hiya ka! Hinataw ko siya ng hawak kong itak, pero mabilis siyang nakatalon papalayo. Tinatawanan niya pa ako noon at saka agad na ring umalis. Samantala, dali-dali naman kaming pumara ng jeep. Halos 10 minuto lang ang biyahe. Pagdating namin sa barangay namin, karipas ako ng takbo patungo sa bahay nila Mina. Inabutan ko si Mina na abalang nagsasampay lang ng mga pinaglaban niya. Walang kahit na anong galos at base sa kilos niya ay kalmado lang naman siya. Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ayaw mo na akong makausap? Mina, wala bang mga aswang na nagpakita sa iyo rito? May nakikita ka bang aswang? Di ba wala? Sigurado ka ba? May nakikita ka ba? Wala nga, di ba? Ano ka ba? Naisaan ka pa ni Paeng ah. Kevin, ang tiyuhin mo, siya talaga punteriya. Nilinlang niya tayo. Nang mapagtanto ko ang bagay na yon, parang nanlambot ang tuhod ko. Pero pinilit ko pa rin makatakbo. Pinuntahan namin si Tio Gardo. Pagdating namin doon, nakakulong siya sa kwarto niya. Takot na takot. Hawak-hawak niya ang baril, pero may tumatagas na dugo sa bandang balikat niya. Tio, ayos lang kayo? Ayos lang ako. Akala siguro ng mga lintik na aswang na yun hindi ko sila papalagan. Aray, ito lang ang masakit Dadalhin ka namin sa ospital. Teka, bati ba tayo? Ang kulit mo. Tara na nga. Hindi naman sobrang lala ng tama ng tiyuhin ko. Pero kinailangan namin siyang dalhin sa ospital para malinisan ang sugat niya. Laking pasalamat ko nun sa Diyos dahil hindi nagtagumpay ang mga aswang na paslangin si Tio. Ganun pa man, mas lalo akong nabahala. Patalikod lumaban ang mga aswang. Pinupuntirian nila ang mga taong pwede nilang gamitin laban sa amin. Nang masiguro kong nasa ligtas na kalagayan na ang tiyuhin ko, binalikan naman namin si Mina. Ano? Sasama ako sa iyo? Wag na uy! Para din naman ito sa kaligtasan mo, Mina. Idadamay ka ng mga aswang at kapag hindi ka namin dinala sa ligtas na lugar, mamamatay ka. Kasalanan mo kasi to Kung hindi ka sana nakialam sa mga aswang na yan, edi sana Oo na. Kasalanan ko na nga Kaya nga ginagawan ko ng paraan to para maitama. Hindi mo ba nakikita na nasa panganib din ang buhay namin? Pero heto kami, kumikilos kami ng hindi humihingi ng tulong ng iba. Alam mo, miss, makisama ka na lang. Yun lang ang gagawin mo makisama. Ikaw at si Mang Gardo ang pinakamalapit na tao sa buhay ni Kevin. Ginagawa niya ito para sa inyo. Kaya sana makisa ka na lang. Oo na. Ano bang gagawin ko? Sasama ka sa amin. Dadaling ka namin sa ligtas na lugar. Sigurado na ba yan? O sige, papapasukin ko na rito yung sasakyan. Pinag-impake na namin si Mina ng gamit niya. Hindi nagtagal ay bumiyahin na rin kami. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Doon ka na muna sa tiyahin ko. Malayo-layo nga lang, pero nakakatiyak kaming hindi ka matutuntun ng mga aswang doon. Huwag ka mag-alala, puro babae naman ang nakatira doon Pasensya ka na kung nadadamay ka ha. Kung alam ko lang na darating ang araw na to, sana hindi na kita pinilit no na maging kaibigan ka. Sus, ang drama mo naman. Ayos na, sumama na ako. Huwag ka nang umiyak. Mina, seryoso tong nangyayari. At hindi ko din alam kung bukas makikita mo pa ako, o sa makalawa, o sa susunod pang bukas. Nasa panganib ang buhay namin. Kaya kahit na anong mangyari, gagawin namin ang makakaya namin para matalo ang mga aswang na yon. May kasalanan din ako. Kung hindi ko sana pinatay yung batang aswang, hindi sana aabot sa ganito. Ginawa mo lang naman kung alin ang tingin mong tama Wala kang kasalanan. Biglang malakas na nagpreno ang sasakyan. Uy! Ano ba ginagawa mo? Ayusin mo ang pagmamaneho mo. Pagtingin namin sa harapan, naroon na si Mang Paeng. Sinubukan ng driver namin na banggain siya,
Pero tumalon lang siya sa bubungan ng van. Sinuntok niya ang harapang salamin. Dinakma niya ako roon at inilabas. Pareho pa kaming gumulong sa kalsada nang malaglag kami mula sa sasakyan. Ano akala mo? Makakatakas ka? Papatayin kita! Dinakma niya ako sa buhok. Sapilitan niya akong ibinangon. Pagtingin ko sa mukha niya ay kulay itim na yung lahat. Ang kamay naman niya ay naging kulay itim na rin. Ang lakas ng puwersa niya. Hindi ko magawang tanggalin ang kamay niya sa buhok ko. Malayo rin ang itak ko sa akin. Magbabayad ka! Humaba ang kuko niya. Ibinaon niya yon sa kaliwang hita ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Parang kulang na lang ay tawagin ko na ang lahat ng santo. Hindi pa nga nakontento ang matandang aswang. Kinalmot niya pa ako sa muka. Pagbagsak ko sa lapag, nangihina na ako. Uy! Ako kalabanin mo! Ako pumatay sa apo mong pangit! Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ako ang kalabanin mo dahil ako naman ang pumaslang sa apo mo na mukhang tiyanak! Tama! Ikaw nga yun! Mabuti naman at pinaalala mo sa akin! Binalibag lang ako ni Mang Paeng na parang papel. Mabilis niyang nilapitan si Atong. Hinataw naman yon ni Atong ng hawak nitong itak. Ang kaso nga lang, masyado mabilis si Mang Paeng. Madali lang para sa matanda na ilaga ng bawat hataw ni Atong. Tila basang-basa na rin niya ang lahat ng galaw namin. Tulungan mo sila! Hindi, kailangan kitang bantayan dito. Baka may ibang aswang na lumapit sa iyo no? Maghintay lang kayong dalawa dyan. Kayo ay susunod ko. Uunahin ko lang muna ang dalawang labastangan na ito. Pilit kong makabangon ka, Banong. Lalapitan ko sanang itak pero sinipa lang yun palayo ni Mang Paeng. Si Atong naman ay tinamaan na rin sa dibdib. Sa mga sandaling yon, alam naming tagilid na kami sa laban. Kaya naman sineryesan ko na si Benjamin na mauna na silang umalis. Agad din namang humarurot ang sasakyan. Hahabol pa sana si Mang Paeng pero nahawakan ko ang paa niya. Kinagat ko siya. Siniguro kong babaw ng ngipin ko para maramdaman niya. Ray! Buwisit! Aso ka bang siraulo ka? Bakit ka nangagagat? Sinipa niya ako ng malakas. Sunod-sunod na sipa. Hanggang sa hindi na niya namalayan na 3 metro na lang ang distansya ko sa itak ko. Pinatay niyo ang apo ko! Masakit ba? Ganyan din ang naramdaman ko nung patayin niyo ang kapatid ko. Kaya ikaw tanda, kahit na patayin mo kami rito, wala na rin magbabago. Hindi na makakabalik ang apo mong walang kwenta. Manahimik ka! Nilapitan ni Mang Paeng si Atong at pinagkakakalmot. Pinansalag ni Atong ang kaliwang braso niya. Hindi pa nakontento ang matandang aswang. Hinablot siya sa damit at saka binalibag sa gilid ng kalsada. Pinagsisisipa hanggang sa sumuka na rin ng dugo. Anong karapatan niyong pigilan ng mga pinaplano ko? Sino ba kayo sa inaakala niyo? Sino kami? Kami ang makabagong henerasyon ng kabataan na uubo sa angkan ninyo. Bukod lakas akong bumangon para damputin ang itak ko. Nang makuha ko na yon, ay sinubukan kong makalapit sa kanya. Pero dahil langihina na ako at wala man lang kalakas-lakas ang ginawa kong pagtaga sa kanya, nagawa niya lang akong hawakan at saka suntukin ng malakas sa tiyan. Pero kahit na ganun, hindi ko binitiwan ang sandata ko. Napapagod na ako sa laban na ito. Mga wala naman pala kayong kwenta eh. Mas sumabang kuko ni Mang Paeng. Kumislap pa yon kapag natatamaan ng liwanag. Kumikislap pa yon kapag natatamaan ng liwanag. Ang mahabang talim na yon ay tila dahilan kung bakit nakakasilip na kami sa kamatayan. Makikita niyo na rin ang loob ng impyerno. Magsasama kayong dalawa. Itatarak na sana ni Mang Paeng ang mga kuko niya sa akin pero biglang nagsalita si Atong. Mga salita na talaga namang nagpatigil sa nagwawalang aswang. Buhay pa ang apo mo. Hindi siya nakasama sa mga sinunog namin. Ano? Anong sinabi mo? Nakakulong siya sa isang kuweba. Huwag mo akong tinatarantado ha. Wala nang apo ko at nararamdaman ko yon. Mali ang pakiramdam mo. Buhay pa siya. Kung gusto mo siya makita, wala kang magagawa kundi buhayin kaming dalawa. Natigilan na matandang lalaki. Napaisip ito sa sinabi ni Atong na wala namang katotohanan. Si Atong naman ang dinakma niya at itinaas sa ere. Galit na galit ito. Nasaan ang apo ko? Di nasa impyerno. Patay na yun eh. Magsama na kayo. Kevin, bilis na!
Gegewang-gewang akong tumayo kabanong at saka tumakbo patungo kay Mang Paeng. Humarap siya sa akin pero huli na. Naitara ko na ang itak sa likuran niya. Direkta yun sa puso kaya napaluhod siya kagad. O ano? Anong pakiramdam na ikaw naman ang nalinlang namin? Mukhang ito na katapusan mo, Mang Paeng. Magpaalam ka na sa mundong ito. Kahit na kailan, ang mga tao, manloloko. Sinubukan pa ni Mang Paeng na makabangon. Pero sa kasamaang palad, hindi na rin niya kinaya. Bumagsak din siya ulit sa lapag at saka sumuka ng dugo. Napahiga na lang kaming dalawa ni Atong sa semento. Hindi kami makapaniwala na nagawa naming talunin ang pinuno ng aswang. Samantala, ang ilang mga natitirang aswang naman ay pinaubayan na namin sa mga totoong manunugis. Nagawa kasi naming kontakin ang ibang kamag-anak ni Aling Abeng. Makalipas lang ang isang buwan, tuluyan na nga rin nilang natalo ang mga natitirang aswang. Aling Abeng, nagawa na po naming ipanalo ang laban. Sayang, hindi mo nasaksiyan ng tagumpay. Pero lahat ng yon, iniaalay namin sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin yon magagawa. Maraming salamat po, Aling Abeng. At pasensya na rin dahil hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo nung una. Aling Abeng, magbabagong buhay na ako. Itutuloy ko na ang pagiging manunugis kahit na wala ng aswang. Alam ko, di naman tayo close pero hindi ka na rin ibang tao sa akin. Ako naman po, pupunta muna ng Maynila. Magtatapos na kasi sa kolehiyo ang kapatid ko eh. Aling Abeng, kahit na sandali ka lang naming nakilala, pakiramdam namin para ka na rin namin naging ina. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka lang dyan ha. Sana nakangiti ka habang pinagmamasdan mo kami. At sana proud ka sa amin. Pinunasan ko pa ang lapida ni Aling Abeng habang nasa harapan kami ng puntod niya. Isang buwan na mula nang mawala si Aling Abeng pero kahit na ganoon, pakiramdam namin ay kasama pa rin namin siya. Ang tiyuhin ko naman kabanong, sinisimulan na rin niyang magbago mula nang malaman niya ang nangyari kay Aling Abeng. Nagsisisi na siya sa lahat ng nagawa niya. Lahat ng taong minata niya ay binalikan niya para humingi ng tawad. Hindi ganun kadali ang pagbabago na ginagawa niya dahil paminsan-minsan nakikita pa rin ng karamihan ng kayabangan niya. Pero ang mahalaga, kahit papaano ay sinusubukan niya. Kabanong, natutunan ko sa karanasan namin na ang kayabangan pala ay walang may dudulot na maganda sa isang tao. Pero nagpapasalamat ako kasi dahil din dito, natutunan naming magbagong buhay. Ang tao ay hindi perpekto. Normal sa tao na nakakagawa ng mga pagkakamali sa buhay. Pero ang mahalaga, palagi mong ginugusto na pagbutihin ang sarili at itama ang mga pagkakamaling nagawa sa ibang tao man o sa sarili. Hanggang dito na lang po, kabanong, at maraming salamat sa inyong lahat mga kabangers at kayanggaw. Muli, ako po si Kevin. At ito ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas, nagpapasalamat po uli ako sa inyong pagsubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin at bago lang po kayo sa channel natin, kung maaari lang po ay mag-subscribe po kayo at sana po ay pindutin niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong mga videos. At kung medyo bitin po kayo sa kwento natin, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo yung iba pa natin mga channel. Yung Pamela Clamil channel na nagnanarita ko bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. At kung gusto nyo rin po ng mas magandang kwento, inaanyayahan ko po kayo sa bagong-bago natin na channel na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So meron na po kayo napapanood dito habang nakikinig kayo ng magandang kwento na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? At huwag niyo pong kalimutan ring mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At huwag niyo rin pong makalimutan mag-comment at mag-like. Para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na nabanggit, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga links ng mga channel na yon.
Hanggang sa susunod na mga kwento. Wakas!